Si Gairo ay isang pangit na walang kwentang talunan na nawala ang kanyang asawang si Toko sa isang grupo ng mga halimaw. Isang araw ay nagising siya ng isang maladyos na kapangyarihan na naging dahilan upang siya ang maging pinakamalakas. Isang gabi, nakaupo siya sa isang barko habang nilulubog ang kanyang kalungkutan sa alak ng biglang, isang batang babae na nagngangalang Kumi ang umakyat sa barko. Pinatuyo niya ang sarili at binati si Gairo bago tumalon sa isa pang barko at tumakbo palabas. Walang pakialam si Gairo sa kanya. Kinaumagahan, naglalakad si Gairo sa palengke, napansin ang mahabang pila ng mga mangangaso. Matapos ibigay ang kanyang pangalan, pumili si Gairo ng sibat, ngunit nilapitan siya ng isa pang lalaki na nagngangalang Ahin na nagsasabi sa kanya na huwag magpanik kapag naging mahirap ang mga bagay. Ang isa pang lalaki, isang hayop na lalaki, ay sumali sa pag-uusap, na nagpahayag ng kumpiyansa na magiging okay sila hanggat hindi sila naipadala sa mga linya sa harap bilang mga karakter ng kumpay. Ang higanteng hayop na kanilang kinakalaban ay isang higanteng warthog na gumagamit ng mga tusks nito upang mag-drill sa mga bundok, na kumukuha ng mga ores para panggatong mismo. Naglalabas ito ng singaw mula sa mga butas sa katawan nito sa prosesong ito. Ang mga lalaki ay nanunood mula sa likod ng isang bato habang gumagawa ang halimaw. Ang pinuno ay nagpahayag na ito ay isang malaking bagay at nagtanong kung ang lahat ay handa ng mamatay, na kung saan sila ay sumang-ayon. Nagsisimula ang operasyon habang tumutunog ang isang lalaki ng gang para akitin ang hayop patungo sa dingding, ngunit may problema dahil ang halimaw ay gumagalaw palapit sa dingding gaya ng plano, ngunit hindi ito ma-atake ng mga lalaki sa dingding dahil si Ahin at dalawa pang mangangaso ay hinahabol ng higanteng halimaw. Ang mga mangangaso ay nagreklamo na si Ahin ay nagulo, at ang mga gwardya ay nagsabi na hindi sila makakapano ng mga palaso kahit na ang halimaw ay lumalapit. Naabutan ng higanteng hayop si Ahin at itinapon ito sa pader, na nagpatambo sa kanya. Malapit na nitong tapusin si Ahin gamit ang horn drill nito, ngunit sinira ni Gairo ang panuntunan ng physics at tumakbo pababa sa dingding gamit ang kanyang sibat at itinapon nito sa hayop. Itinulak ng halimaw ang sibat gamit ang sungay nito, ngunit nagbibigay ito kay Gairo ng sapat na oras upang mahawakan si Ahin at hilahin siya palayo. Inutusan ng sundalo ang mga mamamana na maghanda sa pag-atake. Dinala ni Gairo si Ahin at, gamit ang isang rope pulley system, na kaya niyang umakyat sa pader. Nang maaliwalas ang baybayin, pinyano ng mga mamamana ang kanilang mga palaso sa higanteng halimaw, tinamaan ito at naging dahilan upang ito ay sumabog. Bumagsak ang hayop at sumugod ang mga mangangaso kina Gairo at Ahin, nagtatanong kung okay lang si Ahin. Tiniyak ni Gairo sa kanila na nasugatan ang binti ni Ahin, ngunit magiging maayos din siya. Maya-maya, nasa isang bar si Gairo nang lumapit sa kanya ang isang marangal na nagngangalang Maz-Ami. Nagkomento si Maz-Ami sa mga lasing na mangangaso, at nagtanong si Gairo kung bakit interesado sa kanya ang isang piling tao mula sa imperyo. Ipinaliwanag ni Maz-Ami na nag-iwan si Gairo ng isang malakas na impresyon, na nagpapakita sa kanya ng isang paladin orb. Gusto ni Gairo na makarating siya sa punto, kaya ipinahayag ni Maz-Ami na ang mga higanteng hayop ay hindi mga kaaway ng sangkatauhan, ngunit isang digmaan ang darating na maghahati sa atin sa dalawang paksayon. Kaya talaga, ito ay isang digmaang sibil. Naniniwala siya na kakailanganin nila ang mga manlalaban tulad ni Gairo. Pinaalis siya ni Gairo, sinabing mali ang nakuha niya. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga, nakaramdam si Gairo ng lindol at nakita niya ang kanyang sibat na kumikinang. Nagmamadali siyang lumabas at nakita si Kumi sa pantalan, nagniningning. Ito ang nagpapaalala sa kanya kay Coco. Nakonsensya, alam ni Gairo na may kailangan siyang gawin. Biglang lumitaw ang isang higanteng hayop, dinurog ang pader gamit ang mga kamay nito at pumasok sa lungsod. Nagsisimulang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay, maliban sa dalawang ito na hindi makakaya. Samantala, hinabol ng mga gwardya ng lungsod si Kumi upang mahuli siya. Pinaputukan nila siya ng mga palaso, ngunit pumasok si Gairo, tinatanggal ang mga palaso. Tumalon siya patungo kay Kumi, sinalo siya habang pareho silang nahulog sa dagat. Nang lumubog sila, itinulak siya nito, ngunit hinayla siya nito pabalik at iniunat ang kanyang braso. Ang kanyang sibat mula sa kanyang barko ay lumutang, at pagkatapos ay sinurpresa niya si Kumi sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang noo. Ang dalawa ay biglang natagpuan ang kanilang mga sarili sa isang walang laman na kawalan. Ipinakilala ni Gairo ang kanyang sarili bilang Gairo, at sinabi ni Kumi na ang kanyang pangalan ay 22.
Tinanong ni Gyro kung bakit ang isang kleriko na tulad niya ay may kasamang paladin na escort, ngunit nahihiya siyang magpaliwanag. Nagpasya si Gyro na pag-usapan nila ito mamaya, dahil ang pagpigil sa higanteng hayop ang kanilang prioridad. Ang kanyang sibat sa wakas ay lumilipad patungo sa kanya, at nahuli niya ito. Nagsimulang magbigkas ng isang awit. Sinimulan ng chant na ito na baguhin ang katawan ni Kumi. Nahati siya sa mga particle ng blender na 3D, habang nahati si Gyro sa kalahati, na nagpapahintulot sa mga particle ni Kumi na makapasok sa kanya. Nakumpleto nito ang kontrata, at naging isa sila. Ang buhok ni Gyro ay kumikinang, at siya ay dinala pabalik sa lungsod. Sinabi niya kay Kumi na kailangan nilang itaboy ang higanteng hayop palabas ng lungsod, ngunit si Kumi ay nalilito at nagtanong kung ano ang nangyayari sa kanya. Si Gyro, na frustrated, ay nagtanong kung talagang hindi niya alam, at inamin ni Kumi na ito ang kanyang unang pagkakataon na nasa loob ng isang mas matanda. Sinabihan siya ni Gyro na manatiling tahimik sa ngayon at sinisingil ang higanteng hayop. 2 beses itong hinampas at naging dahilan upang mahulog ito palabas ng lungsod. Ang mga tao ay nanunood, nalilito, habang nakikita nila ang isang liwanag na nakikipaglaban sa higanteng hayop. Patuloy na sinusubukang tusukin ni Gyro ang matigas na balat ng hayop gamit ang kanyang sibat. Hinawakan ng halimaw si Gyro mula sa likod nito, pinahinto ang kanyang pag-atake. Pagkatapos ang berdeng mga mata nito ay nagiging pula, at itinapon nito si Gyro sa isang pader bago sumulong patungo sa lungsod. Tinanong ni Kumi kung ayos lang si Gyro, ngunit sinabihan niya itong itigil ang pagyayakap dahil hindi siya makapag-concentrate, at sinisisi ang kanyang kalagayan sa sobrang pag-inom. Bumangon si Gyro at ginamit ang kanyang sibat para putulin ang braso ng higanteng halimaw, at pinabagal ito. Iniisip niya kung may kahinaan ba ang halimaw. Iminumungkahi ni Kumi na ay target ang mga mata nito, dahil ito ay kumikinang na pula, tulad ng Monster Hunter. Sinubukan ng higanteng hayop na agawin si Gyro, ngunit iniiwasan niya ito. Ginagamit niya ang mga braso ng halimaw upang tumakbo patungo sa mga mata nito at sinaksak ang mga ito. Nagkomento siya na ang mga kleriko tulad ni Kumi ay palaging may pang-anim na pandama tungkol sa mga higanteng hayop. Itinulak ni Gyro ang sibat ng malalim sa mga mata ng higanteng hayop, na nagdulot ng isang maliwanag na sumibol at tumagos sa halimaw. Ang mga pulang mata ng hayop ay lumabo at nakapikit, at ito ay bumagsak sa lupa. Lumapit si Gyro sa halimaw, at lumabas si Kumi mula sa kanya. Hinahangaan niya ang nahulog na hayop, tinawag itong napakaganda, ngunit si Gyro ay nakuha mula sa pagkapagod. Natarante siya at sinabihan siyang bibili siya ng Phoenix. Biglang sumulpat yung babae. Tinawag siya ni Kumi na Maya, at sinabi ni Maya sa kanya na alam niya ang isang lugar kung saan maaari silang magpagamot para sa mga nasugatan. Habang walang malay, nananaginip si Gyro tungkol sa sandaling hinanap niya si Toko, literal. Nagising si Gyro mula sa panaginip, mabilis na bumangon kaya nauntog ang ulo niya sa kisame. Nilainggan niya si Kumi at tinanong kung wala ba talaga itong alam tungkol sa mga kleriko. Inamin niya na alam niya lamang na mayroon silang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Ipinaliwanag pa ni Gyro, na nagsasabi na ang kapangyarihan ng isang kleriko ay kakilakilabot, ngunit mapanganib din. Maaari silang mawala ng kontrol at maglabas ng isang miasma na maaaring sirain ang lahat sa paligid nila. Doon pumapasok ang mga paladins. Gumaganap sila bilang mga sisidlan upang i-channel at kontrolin ang kapangyarihan ng isang kleriko. Ipinahayag niya ang kanyang pagkadismaya na ang mga paladin ay ginagamit na lamang sa pangangaso ng mga higanteng hayop. Pagkatapos ay tinanong niya kung bakit siya hinahabol ng Empire, ngunit sinabi niya na ito ay alerto sa spoiler at ihahayag lamang ito kung gusto at mag-subscribe kayo sa channel. Idinagdag ni Maya na siya ay bumuo ng isang kontrata sa kanya, ngunit si Gyro ay nagtatanggol na sila ay nasiraan ng loob kung hindi niya ginawa at sinabi sa kanila na maghanap ng ibang paladin kung hindi nila seseryosohin ang bagay na ito. Umalis siya, sinabihan si Kumi na tumakas habang kayapa niya. Pumunta siya sa kanyang barko at sinimulang linisin ito, pagkatapos ay bumalik sa kama pagkatapos niyang matapos. Binanggit niya ang pangalan ni Toka at tumingin sa paligid, na pagtantong nawawala ang kanyang sibat. Hinanap niya ito, ngunit wala ito sa silid. Pumunta siya sa labas upang subukang tawagan ito sa pamamagitan ng pag-unat ng kanyang mga kamay, ngunit hindi ito lumipad sa kanya. Iniisip niya kung ang sibat ay nakaipit sa puno. Habang patuloy niyang sinusubukang hilahin ito patungo sa kanyang sarili, napansin niyang nasa loob ng barko ang sibat at napagtanto niyang nahuli si Kumi.
Alerto ang mga nanghuli habang inutusan sila ng kapitan na bantayan sina Kumi at Maya, na tinutukoy niya bilang prototype at Shapo. Nagtago si Gyro sa tubig habang pinagmamasdan niya ang barko. Napansin niyang kargado ito ng mga supply at handa nang umalis. Pumasok si Gyro at gumawa ng isang solidong ahas, na hinihiling na malaman kung nasaan ang mga batang babae. Ipinahayag ng sundalo na nasa room 5 sila sa ikalawang palapag at pinaalis siya ni Gyro. Nagawa niyang makarating sa silid kung saan nakita niya ang mga babae at ang kanyang sibat na nakatali kay Maya. Tuwang-tuwa si Kumi na makita siya, sinabi niyang alam niyang pupunta siya para sa kanila dahil gusto niya ang maliliit na babae. Nagkomento si Maya na dumating siya upang kunin ang kanyang mahal na asawa, ngunit hindi sila pinansin ni Gyro at hinawakan ang kanyang sibat, tinanggal ito mula kay Maya. Sinabi niya sa kanya na hinailan niya siya ng mabilis sa pamamagitan ng pagtanggal ng kanyang sibat. Umalis siya nang walang sabi-sabi, hindi pinansin ang tanong ni Kumi kung okay lang siya. Iniisip ni Maya na si Gyro ay walang puso at si Kumi, na nalulungkot, sabi ni Gyro na tila nab-alisa. Naririnig nila ang mga lalaki na nagbubulungan at nahuhulog at si Gyro ay sumisigaw para sa kanila na magmadali. Siya ay dumating upang iligtas sila pagkatapos ng lahat. Lumabas sila upang makita ang mga sundalong nakahandusay sa pasilyo. Sinabi sa kanila ni Gyro na magpupuslit sila at dapat nilang sundan siya, ngunit hindi madali ang pagtakas dahil masyadong mababa ang kanilang stealth level. Sinimula ni Gyro na palayasin ang mga sundalo, ngunit napakarami nila. Ang barko pala ay kay Masami. Napapalibutan sila, kaya iniunat ni Gyro ang kanyang malaking sibat sa mga batang babae, na sinasabi sa kanila na mahigpit itong hinawakan. Ginagawa nila, at kumikinang ang sibat. Tumalon si Gyro sa hangin kasama ang mga batang babae na nakahawak, pagkatapos ay sumisid sa dagat. Inutusan ng kapitan ang mga sundalo na ilunsad ang barko at sundan sila. Ginagamit ni Gyro ang sibat para ipasa ang mga babae sa daan-daang kilonewton na presyon ng tubig, at dumating sila sa kanyang barko. Pagkatapos ay pinalakas niya ang kanyang barko at naghahanda na tumulak. Namangha si Maya sa loob ng barko, ngunit hinarang siya ni Gyro. Sinabing bibilhin niya ang mga ito habang naghahanda siyang maglunsad. Pumayag naman si Maya at naghanda sa pagmamaneho ng barko. Lumabas sina Gyro at Kumi para pigilan ang kalaban. Sinabi niya sa kanya na sila ay nagpapanday muli. Nag-aalala si Kumi at nagtanong kung hindi ito makakasakit sa mga sundalo. Gyro reassures her, saying nagagawa lang sila ng malaking butas para malubog ang barko ng kalaban, kaya hindi siya dapat mag-alala. Humarap siya sa kanya at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya. Ang sabi niya ay ang halik. Sinabi niya sa kanya na hindi niya magagawa, dahil maaaring sampilan siya ng mga Fed, at ipinaliwanag na ang halik ay isang beses na bagay, na nagpapahiya sa kanya. Ang kalaban ay nanunood habang inaakala nilang tinawag ni Gyro ang mga automaton dropship, ngunit sa totoo lang ay si Gyro lang mismo. Si Gyro Hell ay sumisid sa gilid ng kanilang barko, dahilan para tumagilid ito. Pagkatapos ay tumatawag siya sa kanyang diskarte. Ang shipbreaker at isang maliwanag na liwanag ay kumikinang habang ang sibat ay tumusok. Ang grupo ay namamahala upang kunin ng walang kaguluhan, ngunit nakalimutan nila ang kanilang mga bihirang sample. Habang dumadaan ang kanilang barko sa isang mahamog na lugar, namangha si Kumi sa tanawin sa labas. Ang lahat ay kamukha talaga ng terrible dahil ang mga kagubatan ay nagpapaalala sa kanya ng New Hampshire at lahat ng bagay sa Britain ay basura. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kumi kung ano ang nangyari sa kanya at kung bakit siya hinahabol ni Masami. Sinabi niya na 7 taon na ang nakalilipas, nang mayroong maraming mga prototype, bawat binigay na mga numero, ang kanilang mga alaala ay inilipat sa susunod na prototype. Naalala ni Kumi ang kanyang sarili bilang number 11, na napapaligiran ng tubig, hanggang sa pinatuyo ng mga lalaking nakahudi ang tubig palabas ng kanyang silid. Dinala nila siya sa isang silid kung saan siniyasat ng isa sa mga lalaki ang kanyang vitals at iniulat na siya ay matagumpay. Gayunpaman, nabigo ang prototype na 11. Nakarating si number 18 sa susunod na kwarto kung saan siya ikinabot sa isang upuan at binigyan ng Xanax. Nagsimula siyang magbigkas ng isang chant, ngunit sa pangalawang linya, nagsimula siyang mag-short circuit. Nagdulot ito ng labis na karga ng kanyang enerhiya, na humantong sa isang pagsabog at pagmamarka sa kanya bilang ganap na luto. Ipinaliwanag ni Kumi na ang bawat nabigong prototype ay inihurnong sa isang hurno ng tao. Nang siya, bilang numero 22,
ay lumabas sa silid, siya ay bumagsak sa lupa at umuubo. Ang lalaking nakasot, na naging bayani niya, ay nagtanong kung ayos lang siya at hinikayat siyang tumawid para sa kapakanan ng lahat. Pagkatapos ay dinala siya sa isang silid kung saan siya ay tinurok ng fentanyl ng maraming beses. Siya ay natakot at nasasaktan, ngunit hindi yun napigilan ng mga lalaki, kabilang si Ms. Amy, ang crackhead ringleader. Mula sa paggawa ng mga eksperimento sa kanya, inutusan niya itong bigkasan ang awit habang tinuturok siya ng maximum na dosis ng Heinz ketchup. Sinabi niya na ibinalik siya ng kanyang bayani sa kanyang silid at sinabihan siyang maghintay ng mas matagal dahil malapit na itong matapos. Ngunit ang susunod na bagay na alam niya, hiniling sa kanya na lumaban sa numero 23. Pareho silang binigyan ng kutsilyo para umatake sa isa't isa. Nag-aalangan pa rin siya, ngunit ang number 23 ay may mga British genes at agad siyang sinugod ng walang pag-aalinlangan. Nanindigan siya laban sa number 23 at nagsimulang bumigkas ng isang chant, na nagdulot sa kanya ng pagbuga ng miasma na nagsimulang kumain sa mga kamay ni number 23, na naging sanhi ng pag-atras ng number 23 nang makita ito. Siya ay natakot habang ang number 23 ay nagalit sa kanya dahil sa pagbibigay sa kanya ng COVID-2. Magkaharap silang dalawa, binibigkas ang mantra habang nanunood ang mga lalaki. Lumalabas, para maging matatag sila. Hindi sila bilang mga sisidlan ay kulang sa output, ngunit ang kanilang mga emosyon ang kailangang lumabas, partikular na ang kilig sa pagpatay at takot sa kamatayan, na nasa number 23 ang dating habang nasa kanya ang huli. Ayaw niyang lumaban at gusto niyang may magligtas sa kanya. Lumapit si number 23 at sinaksak siya sa dibdib, ngunit nagsimula siyang umilo at umapaw ang kanyang miasma, naagnas ang kutsilyo sa kanyang dibdib at naagnas ang braso ni number 23. Pagkatapos, ang number 23 ay ipinadala sa paglipad sa Mexico at hindi na muling nakita. Nang makita kung gaano siya kalakas, nagpasya si Ms. Amy na alisin siya sa mga pasilidad. Naglapat sila ng shock para matambo siya, dahilan para tumigil siya sa pagkinang, at bumagsak siya sa sahig. Naalala niya ang pag-upo niya sa kanyang silid, pakiramdam niya ay wala siya. Biglang bumukas ang mga pinto at sinabihan siya ng kanyang bida na magmadali at lumabas. Iniunat niya ang kanyang mga kamay sa kanya, sinabing kailangan nilang tumakbo. Binuhat siya ng kanyang bayani sa kanyang likod at tumakbo kasama niya. She kept on reciting the chant, even when he told her to stop and keep quiet. Pinagalitan niya ito, na sinasabing ang sobrang yapang ay mag-aalerto sa kawon ng crackhead Squid Games men. Hindi niya naintindihan ang ibig sabihin nito dahil nagsasalita siya ng Vietnamese, ngunit naunawaan niya ang determinasyon sa boses nito nang sabihin ito sa kanya na dapat siyang magpatuloy sa pagtakbo, at hindi mahalaga kung saan siya pumunta. Hanggat ayaw niyang mamatay, dapat niyang hanapin ang ilaw at patuloy na tumakbo. Kaya nang makita niya ang liwanag, tumakbo siya patungo dito, at dinala siya nito sa isang pinto na patungo sa tuktok ng isang kastilyo na may tubig sa ibaba. Pinalibutan siya ng mga lalaki at hinikayat siyang bumalik sa kanyang silid, ngunit sinabi niya na pinabagsak niya ang lahat. Pagkatapos ay tumalon siya sa dagat sa ibaba. Sinimulan siyang hanapin ng mga sundalo mula noon. Pagkatapos ng kwento, napansin ni Gyro na dinadala sila nito sa nayon ng Ryan Throw. Iniisip niya kung papapasukin sila, ngunit tiniyak ni Maya na ipaubaya ito sa kanya. Dumating ang kanilang barko at lahat ng mga taga-nayon, na mga hayop, ay nakatingin sa kanila. Sa kabutihang palad, malugod silang tinanggap ng mga taga-nayon. Habang kumakain sila ng merienda, isang lalaking nagngangalang Deagle, ang Rock Crusher, ang lumapit sa kanila. Pagpapakilala ni Gyro, ngunit natatawa si Deagle sa pangalan ni Gyro. Binalaan ni Deagle si Gyro tungkol sa mga mapanganib na hayop sa paligid kamakailan, ngunit sinabi ni Gyro sa kanila na kaya niyang harapin silang lahat, ngunit hindi sa isang labanan. Ang kanilang pag-uusap ay naputol ng isang matigang batang lalaki na nagngangalang Melon na yumuko at humiling na maging apprentice ni Deagle, ngunit tumanggi si Deagle. Gayunpaman, iminumungkahi ni Melon na mag-aral ng swordsmanship sa halip, at pumayag si Deagle na turuan siya matapos ang kanyang kasalukuyang mga gawain. Pagkatapos, tinanong ni Maya si Gyro kung nag-aalala ba siya tungkol sa mga higanteng hayop, na nasa makasaysayang mataas ngayong taon, ngunit sinabi ni Gyro sa kanya na dapat siyang mag-alala tungkol sa kanyang higanteng hayop bago mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin, dahil ang pagsali sa laban ay magpapakita na mayroon silang isang clerigo. Nagkomento si Maya na karaniwang ginagamit niya si Deagle bilang pain. Biglang ibinalita ng isang taga-nayon na may lumitaw na mapupulang hayop.
Nililinas ni Gyro ang kanyang globo nang sumugod si Kumi dala ang balita. Si Deagle, na nasugatan, ay dinala sa nayon. Tinanong ng pinuno ng nayon kung ayos lang siya, at sinabi niyang ayos lang siya, medyo nabugbog lang. Nakita niya si Gyro at sa tingin niya ay dapat siyang magmukhang kaawa-awa, ngunit tiniyak siya ni Gyro, na sinasabi sa kanya na hindi siya dapat tumawa sa kanyang pangalan. Binabalaan sila ni Deagle tungkol sa isang higanteng hayop na may pulang mata, na nagsasabing hindi sila magkakaroon ng pagkakataon. Napansin niyang wala si Melon, at nag-aalala ang pinuno ng nayon na kung pupunta si Melon sa kagubatan, nagpasya si Gyro at ang mga batang babae na pumasok sa kagubatan at hanapin si Melon. Iminumungkahi ni Maya na oras na para gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, ngunit hindi sumang-ayon si Gyro, sa takot na makaakit ito ng hindi gustong atensyon mula sa imperyo. Biglang namataan ni Gyro si Melon na hinahabol ng higanteng hayop. Sinubukan ni Melon na tumakas ngunit natitasad at nahulog. Nang makita ang halimaw na papalapit, tumalon si Gyro sa kanyang pagtatanggol. Hinihimok si Melon na tumakbo sa ligtas na lugar. Gayunpaman, nag-alinlangan si Melon at napagtanto ni Gyro na ito ang kinatatakutang mapupulang hayop na binalaan ng mga taga-nayon. Gulat na gulat si Gyro dahil parang elepante na may galame kasi. Inatake ng halimaw si Gyro, ngunit nagawa niyang umiwas. Pagkatapos ay umatake ang hayop gamit ang trunk nito, halos nawawala si Gyro habang iniiwasan niya ang mga welga nito. Mabilis na napagtanto ni Gyro ang liksi ng hayop, ngunit napansin din nito ang kakulangan ng katalinuhan. Alam ni Gyro na hindi magiging maayos ang mga bagay-bagay kasama si Melon sa paligid, ngunit nagpasya pa rin na gawin ito, na sinasabi kay Kumi na magsimula. Binibigkas niya ang awit, at nagsanib ang dalawa sa isa. Nakakagulat si Melon. Inilunsad muli ng higanteng hayop ang mga galame nito, ngunit madaling naiwasan ni Gyro ang mga ito at tinusok ang mga mata ng hayop gamit ang kanyang sibat. Ang isang maliwanag na liwanag ay bumubulag sa kaawa-awang hayop na may ningning ng 1,000 araw. Natigilan si Melon nang matuklasan na paladin si Gyro. Ipinaalala sa kanya ni Gyro na inutusan siya nitong bumalik sa nayon, kung saan humingi ng tawad si Melon. Ipinagtanggol ni Kumi si Melon, ngunit hinayaan ito ni Gyro na dumausdas, na nagbabala kay Melon na kalimutan ang lahat ng nakita niya at pinagbantaan siya na gagawin niya itong kauna-unahang beastman na bigmak kung sasabihin niya sa lahat ang kanyang nasaksihan. Si Melon, natatakot, ay pumayag na manahimik. Kinagabihan, isang misteryosong babae ang pumasok sa nayon at dumiretso sa isang bar. Tinitigan siya ng mga taga-nayon ng may kainahinala, na nakaramdam ng gulo. Nasa bar din ang grupo ni Gyro dahil naging safe haven ito para sa kanila. Lumapit si Kumi sa misteryosong babae at inalok ito ng tuwalya. Ipinakilala ng batang babae ang kanyang sarili bilang Romana, ang 10 sa 10 herbalist hati sa bayan. Ginagamit niya ang tuwalya upang linisin ang kanyang bag at ipinaliwanag na naglalaman ito ng mga halamang gamot na ginagamit niya upang matulungan ang mga nasugatan. Sinamahan ni Kumi si Romana sa kanilang mesa, kung saan hinahamon ni Romana si Gyro sa ilang mga laro, na nanalo sa bawat isa. Pagkatapos, nagbabahaginan sila ng mga inumin at kwentuhan. Inihayag ni Romana ang kanyang nakaraan, na nagkukwento kung paano 3 taon na ang nakalilipas, sa isang lugar ng digmaan sa isang lugar ng disyerto, siya ay nagsilbi bilang isang herbalista, na nagpapagamot sa mga sugatang sundalo. Ibinahagi ni Romana ang kanyang kwento sa grupo, na walang ibang iniambag kundi isang hikbi na kwento. Kinabukasan, naghanda si Gyro at ang mga batang babae na umalis sa nayon, na nagpaalam sa mga taga-nayon na nagpapasalamat sa kanilang tulong. Tiniyak ni Maya sa kanila na hindi ito problema, habang si Kumi ay nagpapahayag ng pasasalamat sa masarap na pagkain. Habang pinapanood ni Gyro ang mga batang babae na nagpapaalam, napansin niyang hawak ni Romana ang kanyang sibat. Nagpasya siyang sumali sa koponan, na binanggit ang panganib ng mga higanteng hayop at ang kanyang pangangailangan para sa proteksyon. Nagprotesta si Gyro na hindi siya pumayag na isama siya o kumilos bilang bodyguard niya, ngunit iginiit ni Romana na kung hindi siya sumasang-ayon, tatawagan siya ng feds. Sinabi ni Maya na ang pagkakaroon ng doktor tulad ni Romana sa paligid ay magiging kapaki-pakinabang, at idinagdag ni Kumi na ito ay magiging mabuti para sa kanya. Dahil wala ng ibang pagpipilian, at ubiling sumang-ayon si Gyro, na napagtanto ang halaga ng pagkakaroon ng napakagandang chocolate princess na ito sa grupo. Sumakay silang lahat sa mga barko at umalis, kasama ang lahat ng 18 taga-nayon na kumakaway ng palm.
Gayunpaman, hindi lamang sila ang mga bagong karagdagan sa grupo. Nakasakay din si Melon sa barko dahil kailangan nila ng aso para sa libangan. Ipinaliwanag ni Kumi na hiniling ni Diggle na dalhin nila si Melon. Ngayon, tinawag ni Melon si Gyro bilang master, sabik na matuto mula sa kanya, habang iminumungkahi ni Romana na nakikita nila ang kanilang sarili bilang mga kasosyo sa paglalakbay na kasama niya. Bagamat medyo nalulula, tinanggap ni Gyro ang kanilang presensya ng walang reklamo. Habang ginagabayan ni Gyro ang barko pababa, napilitan siyang huminto ng biglaan upang maiwasang matamaan ang isang matandang nakatayo sa harap ng barko. Si Melon ay nagmamadaling lumabas upang batiin ang matanda, na inihayag sa kanya na si Zen ang nagyayelong taglamig. Nagkukumpulan ang lahat habang ipinakilala ni Melon si Zen sa kanila. Pinuntahan ngayon ni Zen si Zen na Halno, nagkomento sa paglaki ng Melon. Naaalala ng dalawa ang tungkol sa mga sesyon ng pagsasanay sa nayo ni Melon, na napansin ni Zen ang patuloy na pagmamadali ni Melon. Nagpakilala sina Romana at Maya, na sinundan ni Gyro at Kumi, na pambihirang magalang. Nagtanong si Zen tungkol sa kanilang paglalakbay, at kinumpirma ni Melon na sila ay patungo sa timog. Binabalaan sila ni Zen tungkol sa pagpasok sa teritoryo ng Mountaineer mula doon. Nagpahayag ng pag-aalala sina Gyro at Maya, ngunit tiniyak ni Zen na pamilyar siya sa mga Mountaineer. Sabik na tinanong ni Melon kung sasama si Zen sa kanila, ngunit ipinaliwanag ni Zen na hindi niya magagawa, nangako na padadalhan sila ng sulat sa halip. Si Kumi ay buong pusong nagpapasalamat sa kanya para sa kanyang tulong. Ipinagpatuloy ng grupo ang kanilang paglalakbay, at tinipon sila ni Kumi upang aminin na sa palagay niya ay kasalanan niya ang hitsura ng mga hayop na may pulang mata. Humingi ng paglilinaw si Melon, at iniisip ni Romana kung dahil ba ito sa kapangyarihan ng kleriko ni Kumi. Ipinaliwanag ni Kumi na napansin niyang nagsimulang lumitaw ang mga mapupulang hayop pagkatapos niyang ilabas ang forbidden vape juice. Tinanong ni Romana kung maaaring acoustic si Kumi, ngunit iminumungkahi ni Gyro na nagpakawala si Kumi ng alon ng miasma nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang kapangyarihan, na nag-uugnay nito sa pagdating ng mga pulang hayop na may pulang mata. Gayunpaman, isinasaalang-alang din niya na maaaring konektado ito sa mga humanoid na hayop mula sa kanyang nakaraan. Sa kabila ng mga pagtitiwala ni Gyro, nakonsensya pa rin si Kumi, ngunit iginiit ni Gyro na kontrolado na ang kanyang kapangyarihan mula nang umalis sila sa lungsod at walang itim na ambon na ibinubuga, kaya dapat may isa pang dahilan sa likod ng mga hayop na may pulang mata. Si Kumi ay nananatiling hindi sigurado, ngunit tinitiyak ni Gyro na haharapin niya ang lahat, na nagpapaalala sa kanya na siya ang kanyang paladin, na lubos na nagdulot sa kanya ng sukdulan. Tumunog si Melon, na nagpapahayag ng kanyang paniniwala na hindi rin kasalanan ni Kumi. Idinagdag ni Maya na kung kailangan ni Kumi ng higit pang kapani-paniwala, maaari nilang subaybayan kung saan nanggagaling ang mga pulang hayop. Pagdating sa tuktok ng bundok Gyro at umalis si Kumi, na iniwang naka-standby sina Maya at Romana. Sa pag-akyat nila, nakita ni Gyro ang ilang tao at hinamon sila tungkol sa mga hayop na may pulang mata. Isang lalaking may puting buhok na nagngangalang Facade ang tumugon, na nagsasabing wala silang ideya tungkol sa mga hayop, ngunit tila naakit si Gyro, na itinuturing niyang masamang balita. Nabigla, nakilala ni Gyro si Facade bilang isa sa kanyang mga kasama na naruroon noong namatay si Toko. Tinanong niya kung paano buhay pa si Facade, ngunit hindi siya nakilala ni Facade at sinabihan siyang umalis maliban kung gusto niyang mamatay. Sa pagtanggi na umatras, inihanda ni Gyro ang kanyang sibat upang harapin ang Facade. Nagiging berde sa galit ang mga mata ni Facade nang mapagtanto niyang paladin si Gyro. Sinisingil niya si Gyro, walang tigil na umaatake, ngunit ipinagtanggol ni Gyro ang kanyang sarili nang hindi gumaganti. Sa kabila ng pag-urong ng isa sa mga pag-atake ng Facade, pinatatag ni Gyro ang kanyang sarili gamit ang kanyang sibat at nagtanong kung ano ang nangyari sa Facade. Nananatiling tahimik ang harapan, naghahanda para sa isa pang pag-atake. Tinitingnan ni Gyro kung handa na ba si Kumi na lumaban, at kinumpirma niya. Binibigkas ni Gyro ang chant at sumanib kay Kumi, naghahanda na harapin ang Facade. Si Gyro ay naniningil sa Facade, at ang kanilang mga sandata ay nagsalubong sa isang malakas na kalabog. Sinubukan ni Gyro na itulak ang mga depensa ni Facade, na labis siyang napaatras at napaatras. Gayunpaman, si Gyro ay nagsimulang huminga ng husto, nagpupumilit na makasabay. Naghahanda ang harapan para sa isa pang pag-atake. Tinanong ni Gyro si Facade kung ano ang nangyari sa kanya, ngunit sa halip ay sinisingil siya ni Facade.
Muli silang nagsasagupaan, at ang puwersa ng kanilang mga sandata na nagbabanggaan ay lumilikha ng isang malaking surge ng enerhiya sa kanilang paligid. Ang pagsabog ay nagpapadala sa kanilang dalawa na lumilipad sa mga pader ng bundok. Nalilito, sinubukang intindihin ni Gyro ang nangyayari habang nakahiga si Facade na walang malay. Biglang inilunsad ni Gojo Satoru ang Hollow Purple sa Gyro, ngunit pinalihis niya ito gamit ang kanyang sibat. Pero hindi naman talaga ang pinakamamahal na Gojo no Torso, kundi isang babaeng nakaitim na balabal ang dahan-daang lumapit sa kanya. Inalis niya ang balabal, ibinunyag ang kanyang sarili, at tinawag si Gyro na isang pandaraya. Binansagan siyang isang hamak na trabaho. Nagulat si Gyro nang mapagtanto na ang babaeng ito ay isang kleriko, at sa kanyang pagtataka, kamukha niya si Kumi, ngunit mas masama. Tinutuya ng kleriko si Gyro, tinawag siyang bigong produkto, ngunit ang tinutukoy niya ay si Kumi na nasa loob niya. Siya pagkatapos conjures dalawang guwang purples at throws ang mga ito sa Gyro, na sumanib sa isa sa ruta. Nagpupumilit si Gyro na harangan ang pag-atake dahil sa isyu ng kasanayan, ngunit nagawa pa rin itong ilihis. Gayunpaman, bigla siyang bumagsak, pakiramdam ang kanyang lakas ay kumukupas. Nataranta, nagsimulang matakot si Kumi nang makita ang ibang kleriko. Hinihimok siya ni Gyro na huminahon, ngunit patuloy siyang nagpanik, inaalala ang kanyang oras sa mga pasilidad at ang pagkakaroon ng iba pang mga prototype. Sa isang desperadong hakbang, humiwalay si Kumi kay Gyro at agad na tumayo sa harapan niya habang papalapit ang iba pang kleriko. Nagulat, hiniling ng kleriko na malaman kung ano ang pinagsasabihan ni Kumi. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Facade at sumama sa kleriko. Sinubukan ni Kumi na mga tuwiran sa kleriko, ipinapaliwanag kung sino siya at kung paano niya nakilala si Gyro. Ang mga kleriko ay nagtatanong kung bakit ipinapaliwanag ni Kumi ang balangkas sa kanya gayong hindi naman siya isang anime recap channel. Ibinunyag ni Kumi na gusto niyang ipaalala sa mga manunood kung ano ang tungkol sa plot. Inamin ng kleriko ang pagpatay sa maraming full-time na yappers tulad ni Kumi noong nakaraan, ngunit sinabi ni Kumi na ang pagpatay ay mali at gayon din ang namamatay. Galit na galit, sinabihan siya ng kleriko na kausapin ang kamay na may guwang na kulay ube kay Kumi, ngunit mabilis siyang binuhat ni Gyro at tumalon, na bahagyang umiwas sa pag-atake. Tiniyak ni Gyro kay Kumi na haharapin nila ang kleriko sa ibang pagkakataon, ngunit kailangan muna nilang hawakan si Facade, kung saan sumang-ayon si Kumi. Muli silang nagsanib, at sinisingil sila ni Facade, nataman ang bato kung saan nakatayo si Gyro bago siya tumalon palayo. Nag-aalala, nagtatanong si Gyro kung ito ba ang Facade na kilala niya. Nakita ni Kumi ang amoy ng isang higanteng hayop mula kay Facade. Nagsasalpukan sila ng mga sandata, kung saan umatake si Facade at hinaharangan ni Gyro ang kanyang mabibilis na strike. Tinutuya ni Facade si Gyro, hinihimok siyang huwag magpigil. Ang dalawa ay sumasali sa isang mabilis na labanan, ang kanilang mga paggalaw ay lumilitaw bilang mga kislap ng liwanag sa kleriko na nakatayo sa bato. Nagtataka tungkol sa pagtitiis ni Kumi, ang kleriko ay naglunsad ng isang lilang globo sa kanila, na naging dahilan upang maghiwalay sina Kumi at Gyro. Siya ay namagitan, na nagpahayag na hindi na naglalaro. Iminungkahi ni Kumi na akitin ang kleriko patungo sa bundok upang subukan niyang mga tuwiran sa kanya. Nag-alinlangan si Gyro, na inaakalang ito ay masyadong mapanganib, ngunit nakiusap si Kumi sa kanya. Iginiit na nakahanap na siya ng kaliwanagan at naniniwalang maaari niyang hikayatin ang kleriko na huminto. Tiniyak niya kay Gyro na hindi siya gagawa ng anumang bagay na walang ingat. At ubiling sumang-ayon si Gyro, ngunit binalaan siya na huwag gumawa ng anumang kabaliwan. Bilang isang pagkagambala, hinampas niya ang kanyang sibat sa lupa, na nagpapahintulot sa kanilang dalawa na maghiwalay, at si Kumi ay tumungo sa mga bundok kasama ang kleriko na sumusunod na malapit sa likuran, na hindi alam ang plano. Tinanong ni Facade si Gyro tungkol sa kung ano ang magagawa niya nang wala ang kanyang kleriko. Kumpiyansa na sumagot si Gyro na mayroon siyang isang trick o dalawa sa kanyang manggas. Umaatake si Facade, ngunit hinaharangan ni Gyro ang lahat ng kanyang mga strike at counter. Biglang nawala si Facade habang ang sibat ni Gyro ay tumusok sa kinaroroonan niya. Alerto! Sinimulan ni Gyro na suriin ang kanyang paligid at inihanda ang kanyang sibat. Pinahit ang talam upang humarap sa kanyang likuran. Pinipigilan nito ang paggalaw ni Facade nang muling lumitaw sa likod ni Gyro para umatake. Nagtanong si Facade kung paano nalaman ni Gyro, at sumagot si Gyro na pamilyar siya sa kanyang laro.
Nagulat si Facet nang lumitaw si Zen sa kanyang likuran, naglalagay ng talam sa kanyang likuran. Inihayag ni Zen na wala siyang problema sa pagsunod sa mga galaw ni Facet. Ngayon ay nasa pagitan nilang dalawa si Facet. Samantala, narating ni Kumi at ng Clerigo ang bundok. Nagsimulang magsalita si Kumi, sinabi sa Clerigo na pareho silang magkamukha at hindi ipinanganak sa mundo para lang mamatay. Galit, tinanggihan ng Clerigo ang mga salita ni Kumi, tinawag itong katawa-tawa, at pinaulanan siya ng lilang putok. Si Kumi, na natatakot ngunit determinado, ay hamarang sa pag-atake, na ikinagulat ng Clerigo. Sa kabila ng pagtaas ng cleric ng intensity ng pag-atake, madaling pinalihis ito ni Kumi. Nalilito, tinanong ng Clerigo kung bakit hindi lumalaban si Kumi. Sumagot si Kumi na hindi siya naparito para lumaban, kundi para iligtas siya. Ang Clerigo ay patuloy na naghagis ng higit pang mga lilang sphere habang papalapit sa kanya si Kumi, ngunit wala sa mga ito ang nakakapinsala kay Kumi. Tiniyak ni Kumi ang Clerigo, na sinasabi sa kanya na ang labas ng mundo ay malawak, ngunit maaari nilang tuklasin ito ng magkasama. Ang Clerigo ay nagsimulang mawala ng kontrol habang nagsisimula siyang lumiwanag, ngunit mahigpit siyang niyakap ni Kumi, nakikiusap sa kanya na buksan ang kanyang puso. Habang hawak siya ni Kumi, nagsimulang makita ng Clerigo ang lahat ng naranasan ni Kumi sa labas ng mundo, kabilang ang mga kaibigan na kanyang ginawa. Dahil sa labis na pagkabigla, ang Clerigo ay tumigil sa pagkinang at bumagsak sa lupa, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha nang mapagtanto niya kung ano talaga ang nasa labas ng mundo. Tinitiyak sa kanya ni Kumi na maaari nilang tuklasin ito ng magkasama, at hindi niya kailangang mag-alala. Sa sandaling iyon, tinawag ni Milon si Kumi, naputol ang kanilang pag-uusap. Nasa sabik na makita siya, tumakbo si Kumi upang salubungin siya at ang iba pa. Ang Clerigo ay sumasalamin sa kanyang sarili, napagtantong mayroong isang mundo sa labas na wala siyang alam, isang mundo kung saan hindi niya kailangang harapin ang kamatayan. Iniunat niya ang kanyang kamay patungo sa kanila, hindi niya inaasahang nahawakan niya ang isang harang ng tubig. Nakita niya si Kumi at ang iba pang nakangiti sa kanya, ngunit pagkatapos ay nagsimula silang maglaho, iniwan siyang nalilito. Hindi maintindihan ang kanyang emosyon, nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Ang Clerigo ay dumating sa conclusion na siya at si Kumi ay hindi pareho pagkatapos ng lahat, napagtantong hindi siya maaaring sumali sa panig ni Kumi. Pakiramdam ng kanyang subconscious na humihimok sa kanya, sinabi sa kanya ni Masami na ang kamatayan ay ang kanyang tanging kaligtasan, at sinimulan niyang bigkasin ang death chant. Habang nagsisimula siyang lumiwanag, napansin ni Kumi at nalilito. Hinihimok ang grupo na magmadali sa barko, si Kumi ay tumakbo patungo sa Clerigo, habang ang iba ay nagmamadaling bumalik sa barko. Niyakap ni Kumi ang Clerigo, nakikiusap sa kanya na huminto at tanungin kung ano ang nangyari. Hinihikayat niya ang Clerigo na huminahon at manatili doon, ngunit ang Clerigo ay patuloy na binibigkas ang awit ng kamatayan, na labis ang pag-aalala at pagkalito ni Kumi. Ang tanging magagawa niya ay magmakaawa sa Clerigo na bumalik sa kanyang katinoan. Sa huling sandali, bago pumutok ang kanyang liwanag, biglang itinigil ng Clerigo ang pag-awit sa kalagitnaan, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha. Niyakap siya ng mahigpit ni Kumi habang lumalawak ang liwanag, nasusunog ang lahat ng nasa malapit at lumilikha ng malakas na hangin na nagtutulak sa barko. Pinagmamasdan ito ni Facet at tumalon patungo sa liwanag, na nagpapahayag na ang lahat ay nasa lugar. Samantala, nag-aalala si Gyro sa kaligtasan ni Kumi. Habang nakahawak si Kumi, napansin niyang nahati ang singsing sa daliri ng Clerigo, at ang globo na nilikha ng liwanag ng Clerigo ay napapalibutan ng singsing. Lumalawak ang singsing upang bumuo ng isang hola sa paligid ng globo. Dumating si Gyro sa pinangyarihan at nataranta sa kanyang nakikita. Pinipilit ng hola ang globo ng liwanag, na nagiging sanhi ng pagkawala nito. Ang pagkawasak na dulot ng globo ng liwanag ay napakalawak, na ginagawang abo ang lahat ng nilamon nito. Nagmamadali sa eksena, na alarma si Gyro sa pagkawasak. Samantala, si Kumi ay patuloy na kumapit sa Clerigo, na hindi pa namamatay. Pagtingin sa itaas, sinabi ng Clerigo na ang kamatayan ay hindi isang malaking bagay. Inamin niya na hindi siya maaaring maging katulad ni Kumi, dahil iba-iba ang bawat tao sa mundo. Biglang sumikat ang isang liwanag mula sa langit, at ipinahayag ng Clerigo na ang labas ng mundo ay medyo maganda, na naghihikayat kay Kumi na magpatuloy na mabuhay. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang kamay patungo sa isang figure na kahawig ni Tuka,
na nagpapahiwatig na siya ay namatay na. Umiiyak si Kumi habang hawak niya ang clerigo, pakiramdam na hindi siya mailigtas. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, hindi niya mapigilan ang pagkamatay ng clerigo. Napagod talaga si Kumi at Nahimete, kaya ibinalik siya sa barko. Inaalagaan siya ngayon ni Romana. Nang magising si Kumi, natutuwa si Romana na ayos na siya. Umupo si Kumi at pinainom siya ni Romana ng gamot. Humigop si Kumi, ngunit huminto dahil mapait ang lasa. Tumawa si Romana, at sinabing ito ay isang bagay, dahil kung ito ay natikman, may isang bagay na mali. Tinanong ni Kumi kung nasaan si Gyro, at itinuro siya ni Romana na natutulog sa sahig. Sinabi ni Romana na binabantayan niya si Kumi nang walang tulog, kaya lumipat sila. Sa wakas ay gumaling na si Kumi, at umalis ang grupo sa bundok, kasama si Maya na nagmamaneho ng barko sa kanilang susunod na hintuan. Kinaumagahan, nakatayo si Kumi sa barko, iniisip na bumalik sa nakakatakot na lab na tinakasan niya, ngunit ngayon ay matapang na siya at hindi na natatakot. Tinanong ni Maya kung ano ang kanyang ginagawa, at nakita ni Kumi na lahat ay nagkukumpulan. Siya ay nagtanong kung ano ang nangyari, at Romana nudges Gyro, na nagiging mahiyain. Sinabi ni Romana na mayroon silang sorpresang regalo para kay Kumi, bagay na naisip nilang lahat. Pagkatapos, tinulak ni Romana si Gyro patungo kay Kumi. Nagsimula si Gyro sa pagsasabi ng paninindigan ni Kumi, hindi dahil siya ay makasarili, ngunit dahil gusto niyang tumulong sa iba. Naniniwala siya na ito ay isang senyales na siya ay nasa hustong gulang na. Si Kumi ay sabik na nakikinig, habang pinupunasan ni Gyro ang kanyang lalamunan at tinawag siya sa kanyang buong pangalan, Kumi the 22nd. Sinabi niya sa kanya na ang pagmamasid sa kanyang paglaki at pagkakita sa kanyang pagsusumikap ay nagbigay sa kanila ng pag-asa. Naniniwala siya na maaari rin niyang ikalat ang pag-asa na iyon sa lahat ng nasa laboratorio. Iyon ang dahilan kung bakit sa tingin nila ay handa na siya para sa isang bagong palayaw, na inaasahan niyang magagamit niya sa kanyang mga bagong kaibigan. Mula ngayon, tatawagan na siyang Kumi the Blooming Flower. Nagulat ito kay Kumi, at yumuko siya. Nagpasalamat kay Gyro at sa iba pa na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Maya-maya pa ay nakahiga si Kumi sa kama, nakatitig sa kisame. Nasa kwarto din sina Melon, Gyro, at Romana. Nagtanong si Melon kung maaari niyang sabihin sa kanila ang tungkol sa laboratorio na kanyang tinakasan. Pinagalitan siya ni Romana, sinabing hindi niya dapat itanong iyon sa kanya, ngunit tumayo si Gyro mula sa kanyang kama, sinabing mas mabuting malaman ng lahat ang mga detalye, at humingi siya ng pahintulot kay Kumi. Matapos mag-isip tungkol dito, pumayag si Kumi. Nagsimula si Kumi sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na marami pang ibang babae na kamukha niya at kasing tangkad niya sa laboratorio. Sinabi niya na nang magising siya, natagpuan niya ang kanyang sarili sa loob ng kakaibang water pod. Pagkatapos niyang palayain, sinabihan nila siyang pumatay. Pinaglaban nila ang isa't isa, at pinilit siyang uminom ng maraming droga araw-araw. Idinagdag ni Romana na maaaring ipaliwanag nito ang kemikal na amoy na nakukuha niya mula kay Kumi. Nagtanong si Melon kung bakit nila ginawa ang lahat ng iyon, at tumugon si Gyro na ito ay para sa pag-armas ng mga kleriko. Ipinaliwanag niya na ito ay isang bulong-bulungan noong siya ay nasa imperyo, ngunit ang mga kleriko ay na-brainwash upang sambahin ang kamatayan, na ginawang mga sandata ng tao na hindi nangangailangan ng mga sundalo o paladin. Nagsasaliksik sila kung paano kusang ilabas ng mga kleriko ang kanilang buong kapangyarihan, dahil ang resulta ng pagsabog ay madaling masira ang isang lungsod. Idinagdag ni Romana na dapat ay kung ano ang kanilang nasaksihan kasama ang iba pang kleriko at si Kumi. Nagpatuloy si Gyro, na sinasabi na ang ideya ng kamatayan ay hindi nakakatakot sa mga kleriko, katulad ng mga nagpapakamatay. Sinabi ni Melon na wala siyang ideya na ang imperyo ay gumagawa ng mga kakilakilabot na bagay. Sinabi ni Kumi na hindi nagtagal, inilipat siya malapit sa isang port town at nakatakas. Nalaman niya na ang labas ng mundo ay puno ng masaya at magagandang bagay, na may masasarap na pagkain at mababait na tao. Nagpatuloy si Kumi, na nagsasabing gusto niyang iligtas ang iba pang mga batang babae na naiwan niya at hayaan silang matuklasan din ang labas ng mundo. Pero nagigilty siya dahil hindi niya nailigtas ang nakasalubong nilang kleriko. Iniisip niya kung iba kaya ang mga pangyayari kung hindi siya tumakas noong una. Tiniyak ni Gyro sa kanya, sinabing ginawa niya ang tama sa pamamagitan ng paghahanap ng paraan upang makatakas ng mag-isa, at buhay pa siya dahil dito, na siyang pinakamahalaga.
Sinabi niya sa kanya na walang sino man ang maaaring sisihin sa kanya dahil ang mga bagay ay magbabago kung siya ay nanatili. Bumangon si Kumi sa kama at tinanong kung okay lang ba talaga na tumakas siya. Gairo assures her na ito nga. Idinagdag ni Milon na ang sinumang gagawing mga sandata ng digmaan ang mga batang babae ay ganap na halimaw, isang damdaming sinasang-ayunan ni Romana. Sinabi ni Gairo kay Kumi na oras na para huminto sa pagtakbo palayo at babalik sila para iwaksi ang mga kaibigan ni Kumi sa lab. Tuwang-tuwa si Kumi sa narinig. Dumating ang grupo sa laboratorio, na tumatagal ng isang malaking lugar ng lupa. Binanggit ni Kumi na karamihan sa mga pasilidad ay nasa ilalim ng lupa. Ipinaliwanag ni Gairo na hindi magkakaroon ng sapat na oras para kumbonsihin ni Kumi ang bawat prototype ng paisa-isa, kaya papatayin nila ang mga ito ng malamig at tumutuon sa pag-ando ng brainwashing pagkatapos nilang makatakas sa lab. Iminumungkahi ni Romana na gamitin ang kanyang mga halamang gamot upang patulugin ang mga ito upang maiwasang matrigger ang mga ito. Nagdududa si Milon at nagtatanong kung may mas magandang ideya, ngunit walang sinuman. Tinanong ni Maya si Gairo tungkol sa plano ng nakatayong bantay ng mga sundalo. Sinabi ni Gairo na hindi sila maglalagay ng malaking banta. Mabilis nilang aalagaan ang mga ito at pagkatapos ay ihahatid ang mga babae palabas. Super excited si Kumi at sinabing wala silang dapat ipag-alala dahil naniniwala siyang gagana ang kanilang plano. Sina Gairo at Kumi ay nagsanib at sumulong patungo sa laboratorio. Nakita sila ng isa sa mga sundalo at nagsumbong sa komandante, at tumunog ang alarma. Lumabas ang lahat ng sundalo para harapin si Gairo. Tinanong muna ni Gairo kung kailangan bang lumaban at sinabihan silang paladin siya, kaya hindi mahalaga kung hihigitin sila sa bilang dahil maaari niyang ipadala silang lahat sa isang atake. Ang commander ay tumangging umatras at inutusan ang mga lalaki na magpaputok. Ang mga sundalo ay bumaril, ngunit lubos nilang namiss si Gairo. Gumalaw si Gairo nang napakabilis at madaling naalis ang lahat ng mga gwardya. Naiwan lamang ang commander at isa pang sundalo na agad na sumuko nang makita ang kanyang kapangyarihan. Tumayo sila sa daan habang papasok si Gairo. Tinanong ng sundalo kung dapat ba nilang habulin, ngunit sinabi ng commander na nakagawa na sila ng sapat na trabaho para kumita ang kanilang mga sweldo, kaya tumakbo sila para dito. Sa loob ng kuta, hinarap ni Gairo si Facet, na naghihintay sa kanya. Nagsasalpukan sila ng mga sandata, na lumilikha ng mga kislap ng kuryente sa kanilang paligid. Parehong sinusubukang madaig ang isa. Sinabi ni Facet na ang kapangyarihan ni Gairo ay kasuklam-suklam, at tumugon si Gairo sa pamamagitan ng pagsasabing alam niya dahil ang mga paladins ay hindi man lang lumaban ng hindi sinasayang ang buhay mula sa mga kleriko. Idinagdag niya na ang pagiging paladin ay ang pinakamasamang paraan upang mabuhay, at yun din ang sinabi ni Facet sa nakaraan. Ngunit ang mga salitang iyon ay hindi sapat para sumuko si Facet. Idinagdag ni Gairo na sinubukan pa ni Facet na baguhin ang takbo ng digmaan upang ang mga kleriko ay hindi mabiktima ng salungatan. Tinanong ni Facet kung ano ang sinasabi ni Gairo. Itinulak ni Gairo si Facet, sinasabi sa kanya na alalahanin ang kanyang nakaraan, pagkatapos ay pinalipad siya gamit ang kanyang sibat. Nagawa ni Facet na pigilan ang kanyang sarili na lumipad ng napakalayo at ipinahayag na nakakuha siya ng tunay na kapangyarihan, sapat na malakas upang lumaban ng hindi umaasa sa sinumang mga kleriko. Nagsisimula siyang kumilos ng napakabilis na mukhang marami siya. Pagkatapos ay umatake siya mula sa kaliwa ni Gairo, ngunit sinabi ni Kumi kay Gairo kung saan talaga siya aatake. Iniikot ni Gairo ang kanyang sibat at lumingon sa kanyang kanan, inilagay ito sa dibdib ni Facet, na nagulat na pinigilan siya ni Gairo. Napagtanto ni Facet na ito ay ginagawa ni Kumi. Sinabi ni Gairo na ang mga paladin ay karaniwang mayroong dalawang hanay ng mga mata, na binabanggit si Facet. Tinusok niya ang mga bubog sa dibdib ni Facet, inilantad ang kanyang kahinaan. Nakita ni Facet ang isang alaala ng isang batang babae na nakatayo sa tabi ng bintana, ngunit nalilito siya sa kanyang nakikita. Bigla siyang napabuntong hininga at nagsimulang madapa pabalik, naglakad palayo. Tinatawag siya ni Gairo, ngunit sinabi niya sa kanya na manatili sa likod. Humiwalay si Kumi kay Gairo habang sama-sama sa kanila ang iba pang grupo. Sa pagkatalo ni Facet ng pagkakasala, ang grupo ay sumulong sa susunod na silid. Nakatayo sila sa harap ng isang pinto, at nagtanong si Gairo kung ito ang tamang paraan. Kumi affirms it, saying the others are just past the door. Binuksan ni Gairo ang mga pinto, at pumasok sila upang makita ang mga pod na puno ng tubig.
Tinanong niya kung nasa kanila ang mga babae, at sinabi ni Kumi na dapat sila, ngunit nang tingnan ni Gyro ang pod, wala silang laman. Pagkatapos ay nakita nila ang isa sa mga kleriko na binibigkas ang death chant at kumikinang na. Sumigaw siya kay Kumi, tinawag siyang isang nabigong produkto at sinasabing dapat siyang mamatay, ngunit mabilis na pinatumba ni Gyro ang babae bago siya sumabog. Tumawag siya kay Romana para magsimula. Sina Romana, Melon at Maya ay sumakay sa isang kariton na gagamitin nila para ihatid ang mga babae. Natatakot si Melon dahil maaaring magtagumpay sila o mabaigo sa misyon. Sabi ni Romana, magmadali sila bago magising ang dalaga. Itinali ni Romana ang kanyang damo sa leeg ng dalaga, sinabi nito na mapapatulog siya saglit. Ang grupo ay patuloy na sumusulong at nakitang ang lugar ay puno ng mga guho. Sinabi ni Gyro na maaaring ito ang mga lumang guho na sinasabi ni Zen. Sinabi ni Kumi na posible ito, at hindi pa siya nakarating ng ganito kalayo sa loob. Naghihinala si Romana sa mga nakasulat sa dingding. Pumasok sila sa isang pinto, at sa likod nito ay maraming mga kleriko na nagsimulang kumanta ng nabigong produkto, at lahat sila ay nagsimulang kumikinang. Tinanong ni Gyro kung lahat sila, na pinaninindigan ni Kumi. Ipinahayag niya na hindi nila maaaring ibagsak silang lahat ng sabay-sabay. Si Kumi ay sumigaw sa mga batang babae na huminto, at si Romana ay mabilis na pinangangalagaan siya habang si Gyro ay nagtatanggol sa kanila, naghihintay para sa pagsabog. Ngunit pagkatapos, mayroong isang biglaang tunog ng system na binabaligtad ang pagkakasunod-sunod ng paghuhugas ng utak sa mga batang babae. Nagsisimulang umakyat ang mga daloy ng liwanag sa isang hanay. Huminto ang lahat ng mga babae, at ang kanilang asul na ilaw ay nagsimulang kumikinang, pagkatapos ay nawala. Nakita ito ni Gyro at nataranta. Ang lahat ng mga batang babae ay huminto sa pagkinang at nawala ng malay. Huminto si Romana sa pagtatanggol kay Kumi at pumunta upang tingnan ang isa sa mga babae. Nag-aalala si Kumi na baka patay na sila, ngunit tiniyak ni Romana na nahimatay lang ang mga babae. Pumasok si Maya, na nagbubulalas na magiging napakasakit na dalhin silang lahat palabas doon. Nagtanong si Gyro tungkol sa mga guho, at sinabi ni Maya na hindi niya alam, at iyon ay isang tanong para sa mga securants. Sinabi ni Gyro kay Kumi na aalis sila para hanapin si Miss Ami, at sinabihan si Romana na pangasiwaan ang mga bagay kasama ang mga babae, na pinatunayan niya. Bumalik si Melon dala ang kariton matapos dalhin ang una nilang nakasalubong sa barko. Si Gyro at Kumi ay gumagala sa guho, hinahanap si Miss Ami, ngunit naabot nila ang isang dead end. Gayunpaman, kapag inilagay ni Gyro ang kanyang mga kamay sa dingding, nagbabago ito mula sa pula tungo sa puti at bumukas, na nagpapakita ng isang malaking silid. Sa silid na ito, nakatayo si Miss Ami sa harap ng isang humanoid na higanting hayop na nakakulong sa likod ng salamin. Tinanong ni Kumi kung ano ang bagay na iyon, at nakilala ito ni Gyro. Sinabi sa kanya na ito ay isang humanoid higanting hayop. Tumingon sa kanila si Miss Ami, namumula ang isang mata. Inamin niya na mula nang makita niya si Gyro sa daungan, tama siya sa pagiging paladin niya. Sinabihan ni Gyro si Miss Ami na sumuko, dahil wala nang natitira upang tumulong sa kanya. Sinabi ni Miss Ami na hindi niya inaasahan na matatalo ni Gyro si Facet at malalampasan ang lahat ng mga prototype, ngunit nalampasan na nila ang kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Matapang niyang idineklara na siya lang ang kailangan, kasama ang perpektong sandata na nakatayo sa tabi ni Gyro, na tumutukoy kay Kumi, na tinawag niyang number 22. Sinabi niya na si Kumi ay nagtataglay ng isang malakas na espiritu na nagbigay sa kanya ng kumpletong kontrol sa kanyang mga kapangyarihan, na ginagawa siyang karapat-dapat para sa pagiging katuwang niya sa paghahari sa mababang uri ng hayop. Nilapitan niya sila habang ipinapaliwanag niya na natagpuan niya ang katotohanan na nakatago sa loob ng mga guho at handang ibahagi ito sa kanila mula nang makarating sila hanggang dito, ang kasaysayan ng mas mababang uri ng hayop at ang mga higanting hayop na nag-aararo sa lupa at ang mga Diyos na lumikha sa kanila. Biglang namula ang pangalawang mata ni Miss Ami. Ipinaliwanag ni Miss Ami na ang lahat ng mababang uri ng hayop na nabubuhay sa atin ay mga kasangkapan lamang. Noong unang panahon, ang mga tao ay itinuturing na pinakamalapit sa mga Diyos at ang iba pang mga species ay ginawa upang maglingkod sa kanila. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakalimutan ito ng mga tao at ngayon ay iniisip ng mga mababang uri ng hayop na sila ay kapantay ng mga tao. Sinasabi niya na siya lamang ang nakakaalala ng katotohanan at natuklasan ang tunay na kasaysayan ng mundo.
Naniniwala si Ms. Ami na oras na para sa mga mababang uri ng hayop na harapin ang paghatol batay sa totoong kasaysayang ito. Nagkomento si Gyro na ito ang dahilan kung bakit gusto ni Ms. Ami ng digmaan. Sinabi ni Ms. Ami na ang digmaan ang sagot at sa sandaling magsimula ito, si Kumi ang magiging banal na apoy na naglilinis sa mga mababang uri ng hayop mula sa mga lupain. Sinabihan siya ni Gyro na huminto, ngunit tumawa lang si Ms. Ami, sinasabing dapat isipin ni Gyro na siya ay isang walang kapangyarihang siyentipiko. Pagkatapos ay nag-transform si Ms. Ami, hinubad ang kanyang mga damit at naging isang malaking humanoid. Nagsanib sina Gyro at Kumi para labanan siya. Nagsisimulang manginig at gumuho ang lugar. Buti na lang at inihatid na nina Romana, Maya at Melon ang huling clerk. Sabi ni Maya ay makakaalis na sila dahil sigurado siyang kakayanin nina Gyro at Kumi ang iba. Nagtiwala si Romana sa kanyang mga salita at umalis sila sa lugar. Samantala, si Gyro ay nabubugbog ng husto, na nakalapag ng husto sa lupa. Sinabi ni Ms. Ami na siya ang may kontrol sa tunay na kapangyarihan na maaaring talunin ng bawat huling isa sa mas mababang uri ng hayop. Binuhat niya si Gyro sa ulo, tinanong kung yun lang ang mayroon siya. Sinubukan ni Gyro na lumaban, ngunit sinalo ni Ms. Ami ang kanyang sibat, sinabing isa lamang itong lumang sandata na hindi uobra sa kanya. Pagkatapos ay hinawakan niya si Gyro at hinayla si Kumi mula sa loob niya. Ginamit siya bilang isang kalasag bago itinapon si Gyro sa dingding. Bumaling siya kay Kumi, sinabihan itong tumigil sa pakikipaglaban at sundan na lang siya. Nangako siyang ililigtas ang buhay ni Gyro kung susundin siya nito. Sinubukan ni Gyro na sabihin sa kanya na huwag gawin ito, ngunit siya ay masyadong mahina. Nilapitan siya ni Ms. Ami, tinawag ang kanyang numerong 22, ngunit marahas niyang idineklara ang kanyang pangalan bilang Kumi na namumulaklak na bulaklak at tumanggi na sumama sa kanya. Tinatawanan ni Ms. Ami ang kanyang pangalan, tinawag itong katangahan at sinasabing ito ang inaasahan niya sa isang tulad niya. Nagalit si Kumi, sinabi kay Ms. Ami na ang kanyang pangalan ay espesyal at puno ng mabait na damdamin ng kanyang mga kaibigan at hindi siya dapat manggahas na pagtawanan sila. Ang kanyang mga mata pagkatapos ay naging berde, na gumising sa humanoid higanteng hayop. Inunat nito ang mga kamay kay Ms. Ami at sinabi sa kanya ni Kumi na babayaran niya ang kanyang ginawa. Laking gulat ni Gyro nang makita ito. Sinubukan ni Ms. Ami na tumakas, ngunit hinawakan siya ng humanoid na higanteng hayop at itinapon sa bibig nito, pagkatapos ay sinipsip ito sa lupa. Nawalan ng malay si Kumi at sumugod si Gyro patungo sa kanya nang magsimulang gumuho ang lugar. Binuhat niya ito at tinakbo ito. Ang buong lugar ay gumuho sa sarili nito. Binuhat ni Gyro si Kumi sa labas at pinatong sa bato. Tinanong ni Romana kung ayos lang siya at pinatunayan niya ito. Nakuha ni Maya ang atensyon nila sa isang bagay na papalapit sa kanila, 2 barko. Huminto ang mga barko sa harap nila at lumabas ang babae kasama ang isang batang babae na may mga sungay na sumusunod sa likod. Tinawag ni Gyro ang babae na si Tsurugi. Nagulat na makita siya, at tinanong kung siya ba talaga. Nilapitan niya ito, sinabing matagal na. Napansin ni Gyro ang ilang lalaki sa likod niya at tinanong kung sino sila. Ipinakilala ng pinuno ang kanyang sarili bilang Cryonis the Great Heaven Reacher at sinabing siya ang nagsisilbing pinuno ng mga Securans. Idineklara ni Gyro na patay na si Ms. Ami, na iniiwan ang iba sa kanila upang hawakan. Lumapit si Tsurugi kay Kumi, tinanong si Gyro kung siya ang kanyang kasalukuyang kleriko. Napansin niya ang singsing sa kamay ni Kumi at ipinapalagay na iyon nga. Ipinaliwanag ni Tsurugi na ang teknolohiyang ginamit sa paggawa ng mga prototype ay maaaring magpasiklab ng digmaan, kaya kailangan nilang i-root ito at takpan ito. Idinagdag ni Cryonis na ang mga mensahero ay naipadala na sa bawat isa sa mga nayon upang maiwasan ang anumang mga salungatan. Nagtatanong si Gyro kung may parusa ba sa kanila. Sinabi ni Tsurugi na mas ligtas na alisin si Gyro, ngunit mayroon silang ibang plano para sa kanya. Binanggit ni Cryonis ang isang pamamaraan na ipinasa ng mga Securans na maaaring ganap na humadlang sa kapangyarihan ng isang kleriko. Plano nilang gawin ang pagsupil na ritual na ito kay Kumi sa kanilang nayon, at pagkatapos ay ulitin ang proseso upang pagalingin ang iba pang mga batang babae. Idinagdag ni Tsurugi na pagkatapos nito, kakailanganing isuko ni Gyro ang kanyang kasalukuyang pangalan at magsimulang mamuhay sa ilalim ng isang ganap na bagong pagkakakilanlan. Hindi gusto ni Gyro ang ideya, halata sa mukha niya. Kinikilala ni Tsurugi na hindi ito magiging madali, ngunit lahat sila ay opisyal na iuulat na patay na.
Tinanong ni Malan kung nangangahulugan ito na matatapos ang kanilang paglalakbay sa sandaling marating nila ang nayon ng Sekurian. Sinabi ni Cryonis na hindi tiyak na magiging maayos ang lahat. Binanggit niya ang sandali ng paghatol, at tinanong ni Romana kung ano ang ibig sabihin nito. Ipinaliwanag ni Cryonis na kapag ang mundo natin ay umabot sa rurok ng kapanahunan, sinasabi ng mga alamat na darating ang mga Diyos at pagkatapos ay magnanakaw ng lahat. Naalala ni Gyro si Masami na nagsasalita tungkol sa isang katulad na bagay. Ipinaliwanag ni Cryonis na ang hayop na may pulang mata na kanilang nakatagpo ay isang tagapagpahiwatig nito. Nagsisilbi silang mga taliba, naghahanda para sa pagdating ng mga Diyos sa pamamagitan ng paglamon sa lahat ng tao at pagsira sa mundo ayon sa pagkakaalam nila. Idinagdag niya na ginawa ng mga Securians ang kanilang tungkulin na maghanda para sa sandali ng paghuhukom. Sinabi ni Tsurugi na iyon ang lahat, at dapat isaalang-alang ni Gyro ang kanyang sarili na inarkila hanggang sa matapos ang lahat. Sumang-ayon si Gyro, hindi sigurado kung gaano karaming tulong ang maibibigay niya ngunit handang sumali. Bigla siyang sumigaw kay Kumi, na may dugong umaagos mula sa kanyang bibig at bumagsak sa lupa, na ikinaalarma ng iba. Gabi na nang ikarga nila ang lahat ng mga prototype sa barko. Si Kumi ay inaalagaan ni Gyro at Romana matapos gamutin ni Cryonis. Sinabi ni Romana kay Cryonis na gumagana ang kanyang gamot, at tumugon si Cryonis na nagdala sila ng ilang karaniwang mga remedyo mula sa nayon. Pinupuri ni Romana ang gamot, sinabing ito ay talagang mabisa. Si Cryonis ay kumilos ng mapagpakumbaba, na nagsasabing ang gamot ay hindi gaanong kapansin-pansin. Nakikinig si Gyro sa kanila at napansin niya si Tsurugi na nakikinig sa pintuan. Nang napagtanto niyang nakita siya, umalis siya na parang walang nangyari. Sinundan niya ito at tinanong kung ano ang problema. Sinabi ni Tsurugi na umaabot na si Kumi sa kanyang habang buhay. Nangangatwiran si Gyro, na nagsasabing siya ay bata pa, at alam niyang ang mga kapangyarihan ay maaaring magkaroon ng pisikal na pinsala sa mga kleriko, ngunit hindi niya naisip na ito ay napakasama. Sumang-ayon si Tsurugi, ngunit ipinaliwanag na hindi ordinaryong kleriko si Kumi. Isa siyang weaponized cleric na ginawa ni Masami. Sinabi niya na ang napakaraming kapangyarihan na lumampas sa limitasyon ng tao ay puwersahang ipinasok sa katawan ni Kumi, at ang gastos ay mas maikling habang buhay. Idinagdag niya na ang mga prototype ay nilikha upang maging isang sandata, kaya walang saysay na patagilan ang mga ito. Nagalit si Gyro matapos itong marinig at hinawakan ang kwelyo ni Tsurugi, ngunit ngumisi lang ito sa kanya. Tinanong niya siya kung ano ang nakakatawa, at sinabi niyang nag-aalala siya nang marinig niyang tinawag siya sa pangalang patay na, ngunit tila bumalik siya sa pagiging dating Thunderbolt. Sinabihan niya si Tsurugi na huminto at huwag ibahin ang usapan. Tinanong niya kung ano ang maaari nilang gawin para kay Kumi. Sinabi ni Tsurugi na dapat maging matatag ang kalagayan ni Kumi pagkatapos gawin ng mga Securians ang ritual upang sugpuin ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi nito binabago ang katotohanan na ang kanyang habang buhay ay matatapos na. Tinanong ni Gyro kung gaano katagal si Kumi. Sinabi ni Tsurugi na humigit kumulang 6 na buwan hanggang 1 taon, at maaaring mas kaunti pa ito. Hindi makapaniwala si Gyro na hindi magtatagal ang buhay ni Kumi. Sinabi niya na siya ay isang bata pa lamang at hindi pa natutong magsaya sa labas ng pagkain ng masasarap na pagkain. Napakabait niya na gusto niyang iligtas ang iba pang mga specimen at itigil ang digmaan, at pagkatapos ilagay ang sarili sa paraang saktan para magawa ito, hindi patas na gantimpalaan siya ng ganito. May katahimikan sa gabi, at si Gyro ay nasasaktan. Tinanong niya si Tsurugi kung ano ang dapat niyang sabihin kay Kumi. Nagsasanay si Gyro gamit ang kanyang sibat. Tinamaan ng malakas ang isang puno na nabali at nalaglag. Napansin niya si Kumi na nakaupo sa malapit, pinagmamasdan siya ng may paghanga. Humingi siya ng paumanhin para sa ingay at nagtanong kung siya ay masyadong maingay. Tumayo si Kumi at umiling, nagpapasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Nagtataka si Gyro kung bakit bigla siyang nagpapasalamat. Ipinaliwanag niya na nagpunta siya sa paglalakbay na ito para sa kanyang kapakanan. Pinalis ito ni Gyro, sinabing wala lang, at binanggit na pinalaya niya siya mula sa isang sumpa, kaya dapat itong magpasalamat sa kanya. Tinanong ni Kumi kung ano ang plano niyang gawin kapag natapos na ang lahat. Sinabi ni Gyro na napigilan nila ang isang malaking digmaan, kaya hihingi siya ng reward mula kay Tsurugi, at pagkatapos ay makakapagpahinga sila sandali. Binanggit din niya na babayaran niya ang kanyang utang kay Romana. Yumuko si Kumi, tinitigan siyang mabuti,
at tinanong kung may tinatago ba siya. Itinanggi ito ni Gyro, tumayo para ipagpatuloy ang pagsasanay. Iminumungkahi niya na ang kanyang sakit ay maaaring mas malala kaysa sa iniisip niya, ngunit sinabi sa kanya ni Gyro na huwag maging tanga at pinayuhan siyang magpahinga at manatiling mainit. Ibinunyag ni Kumi na natapon na ni Melon ang beans, na iniwan si Gyro na parehong nabigla at naiinis sa kung paano nalaman ni Melon. Gayunpaman, lumalabas na niloko siya ni Kumi na aminin ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Gyro na ipaliwanag ang lahat sa kanya ng detalyado. Umupo sila sa isang log, at ibinuhos ni Gyro ang buong kwento. Pasimpleng sagot ni Kumi ng mahinahon, I see. Nagtataka si Gyro kung iyon lang ba ang masasabi niya, ngunit ipinaliwanag ni Kumi na may nararamdaman na siya sa nangyari. Sa kabila ng lahat, pakiramdam niya ay maswerte siya. Pinag-iisipan niya kung paano siya dapat mamatay ng mag-isa sa isang lab, ngunit sa halip, nasiyahan siya sa masarap na pagkain, nakilala ang mga bagong tao, nakipagkaibigan, at lahat ito ay salamat kay Gyro. Nagulat si Gyro sa kanyang pasasalamat. Sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya at I enjoy na lang ang pagiging bata, ginagawa ang anumang makapagpapasaya sa kanya nang hindi napipilitang ibahagi ito sa sinuman. Ngunit sumingit si Kumi, na nagsasabing hindi na siya bata. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa braso nito at ipinahayag ang kanyang tunay na kaligayahan. Umiti si Gyro at hinimas ang kanyang ulo, na nagdudulot din ng ngiti sa kanyang mukha. Pagdating nila sa nayo ng Sekurian, namangha si Melon sa napakalaking sukat nito. Iniisip niya kung ang nayon ay madalas na makitungo sa mga higanteng hayop dahil sa laki nito. Ipinapalagay ni Romana na ang mga taga-nayon ay malamang na hindi natatakot sa mga naturang nilalang dahil sa kanilang akses sa sinaunang teknolohiya. Nilapitan sila ni Cryonis, tinatanggap sila sa nayon. Binanggit niya na ang huling pagkakataon na nagkaroon sila ng mga bisita mula sa ibang tribo ay mga 200 taon na ang nakalilipas. Sa pag-akay sa kanila sa itaas at sa ibaba, napagmamasdan nila ang mga Securians na ginagawa ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Napangiti si Kumi sa eksena, at huminto pa para kumaway sa ilang matatanda at bata, ngunit hindi sila kumaway pabalik at sa halip ay lumayo. Ipinaliwanag ni Cryonis na hindi sila sanay sa mga tagalabas. Nagbiro si Melon na ito ay dahil si Gyro ay may nakakatakot na mukha, ngunit si Gyro ay nagtatanggol sa kanyang sarili, sinabi ang kanyang mukha ay hindi nakakatakot. Nagbiro si Maya na ito ay kakaiba, at idinagdag ni Romana na nangangahulugan ito na ang nayon ay napakapayapa. Kinumpirma ito ni Cryonis, na nagsasabi na walang mga higanteng hayop na lumapit sa lugar. Pinangunahan ni Cryonis ang grupo sa kanilang silid, kung saan tumalon si Melon sa isang sofa, nagkomento sa kung gaano ito malambot. Kinabukasan, nagising si Kumi at lumabas ng kanyang silid, binati sina Romana at Melon sa hapagkainan. Tinanong ni Romana kung nakatulog ba siya ng maayos, ayon kay Kumi. Itinuro ni Melon na hindi na umaga, na ikinagulat ni Kumi, na napagtantong gabi na nang tumingin siya sa labas. Ipinaalam sa kanya ni Romana na kailangan nilang pumunta dahil gusto siyang kausapin ni Cryonis tungkol sa ritual. Tinanong ni Romana si Melon tungkol sa kinaroroonan ni Gyro, at binanggit niya na umalis si Gyro kanina para makipag-usap kay Tsurugi. Idinagdag ni Romana na hindi rin niya nakikita si Maya, at hiniling kay Melon na hanapin siya. Sa isa pang silid na parang control tower, si Romana at Kumi ay nag-explore ng may pagkamangha ng lumitaw si Cryonis, nagtatanong kung nag-e-enjoy sila sa kanilang pamamalagi at kung nakatulog ba si Kumi. Sagot ni Kumi na mapayapa ang kanyang pagtulog. Biglang, lumitaw ang isang mapa ng mundo sa himpapawid, at ipinaliwanag ni Cryonis na ang mga pulang tuldok ay kumakatawan sa mga lugar kung saan lumitaw ang mga hayop na may pulang mata. Binanggit niya ang mga teritoryo kung saan nakita ang mga hayop, kabilang ang hilagang kontinente. Nagkomento si Romana sa tindi ng sitwasyon. Iminumungkahi ni Cryonis na bago magsimula ang ritual, pinakamahusay para sa kanila na malaman ang lahat ng maaga. Ang sahig ng silid ay nagsimulang bumaba sa isang lugar sa ilalim ng lupa, na ikinagulat ng mga babae. Ipinahayag ni Cryonis na ibabahagi niya ngayon ang mga lihim ng mga Securians sa kanila. Ang platform ay nagpapalipad sa kanila sa ilalim ng lupa patungo sa kanilang destinasyon. Nagtataka, nagtanong si Kumi kung bakit siya tumatanggap ng espesyal na pagtrato. Tila naguguluhan si Cryonis at nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa espesyal na pagtrato. Nagtataka siya ng malakas kung bakit, sa mga mapupulang hayop na lumilitaw sa buong mundo, hindi siya dapat naruroon upang tumulong na labanan sila.
Ipinaliwanag ni Cryonis na ang pagpapadala ng isang bata sa labanan ay itinuturing na masyadong malupit ng mga Securians. Idinagdag niya na dahil ang kanyang mga tao ay may mas mahabang buhay, malamang na magkaroon sila ng mas kaunting mga anak, na humahantong sa kanila na maging sobrang protektadong mga magulang. Namula si Kumi sa paghanga sa sagot niya. Dumating sila sa harap ng isang malaking pinto na bumukas upang payagan ang platform, halos kaagad na nagsara pagkatapos. Dinadala sila ng plataporma sa dulo ng isang mahabang bulwagan, kung saan matatagpuan ang isang globo sa gitna. Sa daan, napansin nila ang mga pader na puno ng mga pod na kinikilala ni Kumi. Nang marating nila ang dulo ng pader, tinitigan ni Kumi at Romana ang mga kapsula ng ipaliwanag ni Cryonis na kinuha ng ilang tao mula sa imperyo ang ilan sa mga pod para sa kanilang sarili, ngunit sa orihinal, ang mga pod ay pag-aari ng mga Securian. Idinagdag niya na ang kanyang mga tao ay dating nakatira sa buong mundo. Tinanong ni Romana kung nangangahulugan ito na gumagawa din sila ng mga pang-eksperimentong clone, ngunit nilinaw ni Cryonis na ito talaga ang paraan ng pagpapalaganap nila, na ikinagulat ng mga kababaihan. Patuloy niyang ipinapaliwanag na ang mga Securians na ipinanganak ay natural na nangyayari ng isang beses o dalawang beses sa isang siglo, na malinaw na hindi sapat para sa mga Securians na mabuhay ng mahabang panahon. Sa makatuwid, pangunahin silang nagpaparami sa pamamagitan ng pag-asa sa mga pod device na ito. Tinanong ni Kumi kung ipinanganak din siya sa pamamagitan ng pod, na kinumpirma ni Cryonis. Sinabi niya na ang pagpaparami ay ang tunay na kapangyarihan ng mga pod, sa kabila ng kung paano inabuso ito ni Masami para sa kanyang sariling layunin. Sa ganoong kaso, nakikita ng mga Securians si Kumi bilang isa sa kanila, tulad ng kanilang mga anak o apo. Naantig dito si Kumi, at humihingi ng paumanhin si Cryonis kung naghukay ito ng mga masasakit na alaala para sa kanya. Ngunit sinabi niya na ito ay talagang nagpapasaya sa kanya dahil naisip niya na wala siyang pamilya na matatawag sa kanyang sarili, at ito ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Samantala, binigyan ni Tsurugi si Gairo ng isang maliit na bola upang idikit sa kanyang tainga. Nagtanong si Gairo kung ano ito, at sinabi niya na ito ay isang makina na ginawa ng mga Securians na magbibigay daan sa kanila na makipag-usap kahit na sila ay nasa iba't ibang lokasyon. Tinanong ni Gairo kung ito ay bahagi ng bagay sa paghuhusga ng paggalaw, ngunit sinabi ni Tsurugi na hindi nila alam kung kailan ito darating, kaya pinakamahusay na maging handa. Ang lahat ay nagtitipon sa bulwagan para sa ritual. Sinabihan ni Romana si Gairo, na mukhang hindi mapalagay, na huminahon. Sumama sa kanila si Maya sa harapan kung saan sila nakatayo. Nakaharap silang lahat kay Cryonis, na sumenyas sa kanila na tumingin sa pinto. Tumingon silang lahat, at nagsimulang tumugtog ang isang orkestra habang bumukas ang pinto, na nagpapakita kay Kumi sa isang gumagalaw na plataporma. Pero nakasuot siya ng mahabang puting gown at belo. Nagulat si Gairo at ang iba pa. Nakita sila ni Kumi at ngumiti, kumaway pabalik si Melon, ngumiti sina Maya at Romana, pero inilayo ni Gairo ang mukha. Nakarating siya sa altar at lumuhad sa harap ni Cryonis, na nagpahayag ng kanyang pangalan sa lahat. Ipinaliwanag niya na siya ay ipinanganak sa pamamagitan ng Securian na teknolohiya, ngunit isinumpa ng pagdurusa. Sa makatuwid, ipinahayag ni Cryonis na palalayain niya si Kumi mula sa kanyang sumpa at pagpalain siya bilang isang kapwa Securian. Tinanong niya kung may sumasalungat dito, ngunit lahat ng mga Securians na naruroon ay yumuko. Ganon din ang ginawa ni Gairo at ng grupo matapos silang makita. Inanunsyo ni Cryonis na walang ginawang pagtutol, kaya mula sa sandaling ito, opisyal na tinatanggap ng mga Securians si Kumi bilang isa sa kanila. Pagkatapos ay binasbasa niya siya at sinimulan ang mga pagpapala ng ritual. Ang mga letres sa globo sa altar ay nagsisimulang kumikinang at lumutang sa ibabaw ng lupa. Tinanong ni Kumi kung ang globo ay bahagi ng ritual. Kinumpirma ito ni Cryonis at sinabihan siyang ilagay ang kanyang mga kamay sa globo. Binalaan niya siya na kapag nahawakan niya ito, hindi niya dapat bitawan, dahil kung mananatili ang anumang kapangyarihan sa loob niya, hindi na nila maaaring ulitin ang proseso para alisin ito. Sumang-ayon si Kumi, na nagsasabing hindi siya nag-aalala. Lumapit siya sa globo at ipinatong ang isang kamay dito. Nagsisimula siyang makaramdam ng sakit sa kanyang katawan. Tinatanong ni Cryonis kung ayos lang siya. Sinabi niya na kaya niya ito at nagpatuloy sa paglalagay ng kanyang pangalawang kamay sa globo. Ang lahat ay nanunood ng ritual, ngunit biglang may isang malaking stampede ng mga higanteng hayop. Nagsisimulang tumakbo ang mga tao para sa kanilang buhay.
Ang kaguluhan ay yumanig sa bulwagan kung nasaan ang grupo, ngunit nakatuon pa rin si Kumi sa pagpapanatili ng kanyang mga kamay sa globo. Natanggap ni Gyro ang balita mula kay Tsurugi sa pamamagitan ng kanyang earpiece. Nag-aalala si Melon dahil nawala na naman si Maya. Nagmamadaling lumabas si Gyro, sinabihan silang bantayan si Kumi. Nakipag-away si Gyro sa mapupulang hayop, ngunit hindi siya makakapareha nito. Kinagat ng halimaw ang kanyang sibat at inihagis siya sa isang haligi. Biglang narinig ni Gyro na tinatawag siya ni Kumi. Paglingon niya ay nakita niya itong tumatakbo papunta sa kanya na nakasuot ng normal na damit. Nang makarating siya sa kanya, tinanong niya kung bakit siya naruroon. Ang higanteng halimaw ay pinabagal habang tinamaan ito ng mga bala ng isang sundalong Sekurian. Sinabihan sila ng sundalo na magmadali at tumakbo para dito. Binuhat ni Gyro si Kumi at tumakbo, habang nakaharap ang sundalo sa higanteng halimaw habang sinusubukan nitong kagatin sila. Malayo sa lugar at sa isang ligtas na sulok, tinanong ni Gyro si Kumi kung bakit siya naruroon at tungkol sa ritual. Sinabi niya sa kanya na pinatigil niya ito, na ikinagulat niya. Ang sabi niya ay para magamit pa niya ang kanyang kapangyarihan. Galit na galit si Gyro, ang ibig sabihin ay pumunta sila sa village ng walang bayad. Tumayo siya, tumalikod sa kanya, at sinuntok ang kalapit na pader. Tumayo si Kumi at sinabing lalaban siya, gustong lumaban para makapaglakbay muli silang lahat. Sumagot si Gyro na ang isang batang tulad niya ay walang sinasabi sa bagay na ito. Nagalit ito kay Kumi. Pumunta siya at tumayo sa harap niya, sinasabi na si Gyro ay parang bata rin. Itinuro niya kung paano niya palaging sinasabing patay na siya, at inaasikaso siya ng huwag mag-alala at manahimik, at sa kabila ng matigas na pagsasalita, ang nakikita lang niya ay sinipa niya ang kanyang puwet. Nagulat si Gyro sa pagsabog ni Kumi, ngunit gumanti ito sa pamamagitan ng pagtatanong kung kailan ba niya nasisipa ang kanyang puwitan. Lumaban siya, sinasabi nilang pareho silang walang magagawa kung wala siya. Gusto niyang sumagot, ngunit wala siyang babalikan. Pareho silang nanlilisik sa isa't isa, pagkatapos ay kumalma si Kumi at sinabing gusto niyang manatili sa kanya at sa buong grupo hanggang sa araw na siya ay mamatay. Tinanong niya kung talagang mali iyon sa kanya at nagmamakaawa sa kanya. Tinitingnan ni Gyro ang nagmamakaawa niyang mga mata, ngunit naputol ang pag-uusap ng isang higanteng halimaw na sumabog sa kisame. Lalamunan na sila nito, ngunit sa kanilang pagtataka, ang leeg ng halimaw ay agad na naputol. Dumating si Facet, sinisigaw ang pangalan ni Masami, sinabing ninakaw niya ang lahat sa kanya, kaya gagawin niya ang parehong bagay sa kanya. Siya ay naglulunsad sa Gyro, ngunit si Gyro ay mabilis na umiwas sa kanya, kasama si Kumi. Hindi alam ni Gyro ang gagawin, ngunit tumayo si Kumi at humakbang sa harapan niya. Tumingon siya sa kanya at sinabi sa kanila na dapat na silang magsimula. Nagulat si Gyro habang sinasabi niya sa kanya na ang trabaho ng Paladin ay protektahan ang kanilang kleriko. Umiti si Gyro at tumabi sa kanya, iniunat ang mga kamay sa kanya. Tinawag niya itong pinakamalaking dummy at hinawakan niya ang kamay nito. Tumugon pabalik na siya ang mas malaking dummy. Isinaaktibo nila ang kanilang pagbabago at pinagsama-sama. Ang pag-aaway ni Gyro at Facet ay hindi nangyayari sa ilalim ng lupa dahil pareho silang lumalabas sa laban. Nagsisimula silang magsagupaan ng mga sandata ng napakabilis. Bumaba sila sa lupa na handang pumunta muli, ngunit nakipag-ugnayan si Tsurugi kay Gyro sa pamamagitan ng earpiece na mayroong isang napakalaking hayop na nag-spawning ng iba pang mga hayop sa unahan lamang ng kanyang posisyon at dapat niyang ilabas ito. Sagot ni Gyro na punong-puno na siya sa ngayon. Hindi nag-aksaya ng oras si Facet at sinimulan ang kanyang bilis na paggalaw. Dahil kilala siya ni Gyro, ginagamit ni Gyro ang dulo ng sibat para tamaan ang pekeng lumalabas sa kanyang likuran, pagkatapos ay ginamit ang talim ng sibat para tusukin ang lumalabas sa kanyang harapan. Ngunit hindi nito naabutan si Facet habang siya ay nawawala at ipinagpatuloy ang bilis ng paggalaw. Napagtanto ni Gyro na ang parehong trick ay hindi nagagana kay Facet. Naging alerto siya, na hinahanap ang susunod na lugar na sasalakayin ni Facet nang biglang may lumabas na higanteng halimaw mula sa lupa. Ibinaling ni Facet ang kanyang atensyon sa halimaw, sinisigawan ito na huwag matakpan ang kanilang laban. Sinaksak niya ang mata ng hayop dahilan para umungol ito. Ngunit hindi bumababa ang halimaw. Sa halip, inihagis nito si Facet sa isang bato. Tumalon si Gyro at sinaksak sa mata ang hayop. Lumilitaw ang isang malaking sibat ng liwanag at tumagos sa halimaw, pinatay ito.
Si Facet, nang makita ito, ay binanggit na nakakita ng isang bagay na tulad nito dati, na nagsasabi na ang kapangyarihan ay nagmumula sa isa sa mga prototype, kaya si Gyro ay dapat na isa sa mga kampan ni Masami. Siya ay naglulunsad sa Gyro, sumisigaw sa kanya upang ibalik sa kanya ang kanyang mga alaala. Inatake niya si Gyro, tinamaan siya ng napakabilis na hindi nagawang ipagtanggol ni Gyro, at pinalipad siya sa isang bato. Ang epekto ay naging dahilan upang kumalas si Kumi kay Gyro. Lumapit si Facet sa kanila, sumisigaw na gusto niyang ibalik ang kanyang mga alaala. Itinaas niya ang kanyang sandata para saksakin sila, ngunit hinaranggan ni Zen ang kanyang pag-atake, na iniligtas si Gyro. Sigaw ni Facet sa matanda na huwag makialam. Sinabi ni Zen kay Facet na kung gusto niyang bumalik ang kanyang mga alaala, malugod niyang ibibigay ito sa kanya. Isang away ang naganap sa pagitan ng dalawa, kung saan sinisigawan ni Facet si Zen na ibalik sa kanya ang kanyang mga alaala, habang sinusundan niya ang matanda. Pumunta siya para sa isang swing na iniiwasan ni Zen, pagkatapos ay pumunta para sa isa pang pag-atake, na hinaranggan ni Zen. Ginamit ni Zen ang kanyang espada upang hiwain ang mga talon ni Facet, na ikinagulat ni Facet, ngunit nakatanggap din ng bitek ang talon ni Zen. Napagpasyahan ni Zen na ang pagpatay kay Facet ay hindi isang opsyon, kaya nag-iisip siya ng isang plano. Inatake siya ni Facet gamit ang isa pa niyang talon, ngunit sinasalungat ni Zen ang lahat ng pag-atake. Habang nagsasagupaan sila ng mga sandata, nagawang basagin ni Facet ang espada ni Zen sa dalawa, na naging sanhi ng paglipad ng talon sa hangin. Pagkatapos ay sinaksak ni Facet ang likod ni Zen, ngunit hindi pa tapos si Zen. Nahuli niya ang talon na lumipad sa hangin at ginamit ito para saksakin si Facet sa dibdib, na nabasag ang kristal sa kanyang dibdib. Tinawag ito ni Zen na kanyang regalo sa pamamaalam habang itinutulak niya ang talon sa dibdib ni Facet at itinulak siya palayo, na naging dahilan upang mahulog siya sa isang bangin. Pagkatapos ay bumagsak si Zen dahil sa kanyang pinsala. Nabawi ni Gyro ang kanyang lakas at muling sumanib kay Kumi, nagsimulang alisin ang stampede ng mga pulang hayop na may pulang mata. Ngunit siya ay bigo dahil walang katapusan ang mga hayop. Bigla naman siyang tinawag ni Kumi. Tinanong ni Gyro kung ayos lang siya, at nagsisinungaling siya, na sinasabing maaari siyang magpatuloy. Ngunit napagtanto ni Gyro na maaaring maubusan ng singaw si Kumi bago pa man nila maabot ang pangunahing higanting hayop, na isang asul na humanoid na walang mga braso. Tumingin si Gyro sa humanoid beast na mas malaki kaysa sa mga nakita niya. Gayunpaman, kailangan lang niyang tamaan ang mahina nitong punto, na ang mata. Narinig ni Gyro ang mahinang pag-aproba ni Kumi at napagtanto na mayroon lamang silang isang shot upang wakasan ang higanting hayop. Ginagamit niya ang isa sa mga snake giant beast na naglulunsad sa kanya bilang ramp para maabot ang asul na humanoid. Pagkatapos ay tinusok niya ito sa mata, ngunit hindi pa niya ito pinapasok. Desidido si Gyro na tapusin ito dito, kaya mas pinasok niya ang sibat. Lumilitaw ang malaking sibat ng liwanag at tumagos sa halimaw, ngunit hindi iyon ang wakas, dahil mas maraming pulang mata ang lumilitaw sa buong katawan ng humanoid. Si Gyro ay pinalipad ng puwersa at bumagsak sa lupa. Kumiwalay na si Kumi sa kanya, at napagpasyahan ni Gyro na ito na ang wakas. Ngunit laking gulat niya nang makitang pinalabas ni Kumi ang kanyang asul na liwanag, kudyat na malapit na siyang mapahamak. Humingi siya ng paumanhin sa kanya at sinabing hahabulin niya sila. Ngunit bigla niyang nakita ang mga alaala ng mga taong nagsasabi sa kanya na mabuhay. Nagiging sanhi ito upang i-abort niya ang pagkakasunod-sunod ng pagsira sa sarili. Tumalon si Gyro para protektahan siya habang sinusubukan siyang kainin ng isang higanting hayop, ngunit naligtas sila nang tumama ang kanilang barko sa mukha, na ikinagulat ni Gyro. Si Maya ang nagpapalipad ng barko, at si Melon, na kasama niya sa loob, ay sumigaw na parang baliw ang pagmamaneho niya. Sinabi niya sa kanya na ibigay ang singsing, na telepatikong lumulutang sa kanyang kamay, na ikinagulat ni Melon. Sinabi niya sa kanya na ipaubaya ang lahat sa kanya at biglang nawala sa upuan, na tinatakot si Melon habang nagsisimula itong matakot. Lumitaw si Maya sa harap ni Gyro at Kumi, na ikinagulat niya. Paumanhin niya sa paghihintay sa kanila, at oras na para matupad ang pangako. Pinitik niya ang kanyang mga daliri, at nawala silang tatlo, dinadala sila sa ibang espasyo. Sinabihan niya si Kumi na gumising, at laking gulat ni Kumi nang makita ang isang Maya na nakatayo sa harap niya na mas matanda at mas matangkad sa kanya. Itinuro niya ang kanyang ulo, sinasabing hindi na niya kailangang isuot ang kanyang cat hat.
Gulat na gulat si Gyro, nagtatanong kung siya ba talaga si Maya. She yells at him for asking the same question she just answered. Napansin ni Kumi na ang lahat ng kanyang mga sugat ay gumaling na. Sabi ni Maya, wala ng oras, kaya sisimulan na niyang ipaliwanag ang lahat. Bumaling siya kay Gyro at sinabing hindi sapat ang sandata ng Paladin para ibagsak ang higanting halimaw, at ang kanyang pakikipaglaban kay Masami ay dapat na gumawa ng mga bagay na malinaw. Sinabi niya na ang tanging paraan upang ihinto ito ay ang pagtap sa ring ng tunay na kapangyarihan ng pangako, na nangangailangan ng isang lehitimong master na maaaring humawak nito. Ipinakita niya sa kanila ang mga singsing at pinapakita ito sa daliri ni Kumi. Sinabi niya na napatunayan ni Kumi na nasa kanya ang lahat ng katangiang kailangan para maging ringmaster. Sinabi niya kay Kumi na ituon ang lahat ng kanyang nararamdaman sa singsing. Sumang-ayon si Kumi, at pagkatapos ay tumutok, na hinihiling sa singsing na bigyan siya ng kapangyarihan muli, ang kapangyarihang supulan ang higanting halimaw at protektahan ang mga tao natin. Ang mga singsing ay kumikinang at binabago ang madilim na espasyo sa isang maliwanag na espasyo. Sinabi ni Maya na nagsimula ito at pinitik ang kanyang mga daliri, na naging sanhi ng pagbabago ni Gyro sa mga daloy ng liwanag at pumasok sa Kumi. Sinimulan niyang sabihin ang pagkakataon ng pag-activate ni Gyro, at nag-transform siya, nakasuot ng silver armor. Bumalik siya sa kinaroroonan ng mga higanting hayop. Itinaas ni Kumi ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang malaking singsing na hawak niya. Sa paglulunsad ng mga higanting hayop sa kanya, itinutok niya ang singsing sa kanila. Sa isang iglap, ang mga sinag ng liwanag ay tumagos sa mga halimaw, sabay-sabay silang nilipol. Ginagawa niya ang parehong bagay sa iba pang mga higanting hayop, ngunit mayroon pa ring higit pa. Hawak niya ang singsing gamit ang dalawang kamay sa gitna, naglalabas ng maraming sinag ng liwanag na pumawi sa lahat ng higanting hayop sa lugar. Habang ang asul na humanoid giant beast ay naprotektahan ang sarili sa panahon ng wipeout attack, ngayon ay si Kumi na laban sa humanoid giant beast. Naglulunsad ito ng maraming braso sa kanya, ngunit siya ay protektado laban sa mga ito, at ang mga braso ay tumalbog lamang sa kanyang harang at tumama sa lupa, pagkatapos ay nawala ang mga ito. Ang humanoid giant beast ay nagpaputok ng maraming putok kay Kumi mula sa lahat ng pulang mata nito. Tinamaan nila ang kanyang harang, ngunit kailangan pa rin ni Kumi na subukan ang kanyang makakaya upang hindi masira ang hadlang. Si Kaya, na nanunood, ay nagsabing alam niya na ang pasanin na itinaas kay Kumi ay hindi masusukat na buwis, ngunit siya ay nagmamakaawa at nagnanais na si Kumi ay hindi matalo at lumaban para protektahan ang atin. Nagagawang ilihis ni Kumi ang pag-atake, na nagiging sanhi ng isang maliwanag na lumiwanag. Itinaas niya ang singsing sa langit, at tulad ng kanyang pangalan, siya ay naging bulaklak na namumulaklak. Lumilitaw ang singsing sa paligid ng humanoid giant beast, pagkatapos ay i-compress ito sa isang maliit na bola. Ang maliit na bola pagkatapos ay sumabog sa isang higanting pagsabog habang nilipol nito ang halimaw. Nang mawala ang humanoid giant beast, ang iba pang mga higanting hayop na may pulang mata ay umaatake sa mga tao, ang kanilang mga pulang mata ay tumigil sa pagkinang, at lahat sila ay bumagsak, na ikinalito ng mga tao, na nagpapaisip sa kanila kung sino ang tumalo sa lahat ng mga hayop. Hindi alintana, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Maaliwalas ang langit habang ang mga hayop ay natalo. Tumipad pababa si Kumi, at humiwalay si Gyro sa kanya, natitisid at bumagsak sa lupa. Sinabi niya na wala siyang ideya kung ano ang nangyari, ngunit siya ay pagod at nais na humiga sa lupa para sa isang sandali. Nagmamadaling pumunta si Melon sa kinaroroonan niya, nagtatanong kung okay lang siya, na pinaninindigan niya. Natarante siya nang makita niya si Gyro at tinatanong kung okay lang siya. Sinabihan siya ni Gyro na tumahimik, na ayos lang siya. Nilainggan niya si Maya, pero hindi niya alam na siya yon. Namumula siya habang nagpapakilala. Sinasabi niya sa kanya na siya ay nagmamadali pa rin gaya ng dati. Nagulat si Melon at sumigaw. Nagulat kay Gyro, na sinabing biglang naging hot lady si Maya. Nagsimulang magtalo sina Gyro at Melon, sinabihan siya ni Gyro na tumahimik. Ngunit nababaliw pa rin si Melon sa pagbabago ni Maya. Naglakad si Kumi patungo kay Maya, na nagsabi sa kanya na ang pinakamahirap na bahagi ay darating pa. Sumang-ayon si Kumi dahil handa na siya. Ipinagdiriwang ng mga tao sa buong mundo na sila ay buhay pa. Buhay pa si Zen, ginamo ni Romana ang lahat ng nasugatan. Mapayapa na naman ang lahat.